Invincible Divine Sword Chapter 2016 hanggang 2030. Sa mga taong ito, sunod-sunod na nakagawa ng mga tagumpay si Yang Xiaotian. Hindi lamang niya nalagpasan ang ikalawang antas ng Saint King, kundi nalampasan din niya ang tuktok ng ikalawang antas ng Saint King. Nang makita ang bilis ng pagpino ni Yang Xiaotian, napabuntong hininga na lang si Ding Ye. Siyempre, ang bilis ng pagpino ni Yang Xiaotian ay dahil din sa pagbuti ng 14 na banal na katawang matataas ang antas na kayang humamon sa langit. Habang ang mga pangunahing banal na katawang humahamon sa langit ay nakakalusot sa ika-30 antas, ang kanyang bilis sa pagpino ng mga banal na gamot ay mas mabilis. Gayunpaman, kinailangan ng 3,400 milyong taong gulang na banal na gamot upang maabot ang rurok ng ikalawang antas ng Saint King, na medyo hindi kasiya siya. Pagkatapos, sinimulang lunukan ni Yang Xiaotian ang 3 banal na pildores para magsanay. Mayroong kabuuang 10 banal na pildores sa kuweba ng 3 banal na Panginoon. Gayunpaman, kahit na ang 3 banal na pildores ay isa sa nangungunang 10 elixir sa kontinente ng mga ninuno, sa usapin ng epekto, mas mababa pa rin ang mga ito kumpara sa 400 milyong taong gulang na mga banal na gamot. Matapos pinuhin ni Yang Xiaotian ang 10 magkakasunod na 3 Purity Holy Pills, bahagya siyang nakarating sa ikatlong antas ng Saint King. Nang lumabas si Yang Xiaotian mula sa pag-atres, mahigit 10 taon na ang nakalipas mula sa labanan sa bundok Qingwei. Pagkalabas mula sa pag-urong, sina Yang Xiaotian at Mie Tianmingmo ay nakarating sa bundok Qingwei. Matapos ang mahigit 10 taon ng pagpapanumbalik at pagbabago, halos ganap nang naibalik ang bundok Qingwei at ang lahat ay puno ng sigla. Matapos sakupin ng bundok Qingwei, sa tulong ng mga mapagkukunan ng bundok Qingwei, ang pag-unlad ng Sanqing Holy Sect sa nakalipas na 10 taon ay naging napakadali. Habang pinagmamasdan ng kasaganaan ng Sanqing Holy Sect at Yingwei Mountain, palihim na tumanggo si Yang Xiaotian, at saka nagtanong tungkol sa usapin ng Red Dragon Crazy Demon. Umiling si Mie Tianmingmo, ang matandang halimaw na si Zhu Mo. Bagamat sinubukan nilang hanapin ang kinaroroonan ng baliw na demonyong pula ng dragon sa nakalipas na 10 taon, hindi pa rin nila natagpuan ang eksaktong kinaroroonan ng baliw na demonyong pula ng dragon. Ang alam lang nila ay nawala ang baliw na demonyong pula ng dragon sa Haicheng. Marahil ay alam ng Panginoon ng Haicheng ang kinaroroonan ng pulang dragon na baliw na demonyo. Nag-isip si Mie Tianmingmo. Bilang Panginoon ng isang lungsod, alam ng Panginoon ng Haicheng na nawala ang pulang dragon na baliw na demonyo sa kanyang lungsod. Gayunpaman, ang Panginoon ng Haicheng ang ninuno ng mga ninuno, kaya ang mga taong ipinadala ni Mie Tianmingmo ay hindi makalapit sa Panginoon ng Haicheng, lalo na ang makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa pulang dragon na baliw na demonyo mula sa Panginoon ng Haicheng. Panginoon ng Haicheng, sabi ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay sinabi, kung gayon, pumunta tayo sa Haicheng. Pumunta ka sa Haicheng. Nagulat sina Mie Tianmingmo, ang Blood Demon Old Monster, at ang iba pa. Ang Haicheng ay nasa loob ng teritoryo ng mga ninuno, at isa ito sa pinakamahalagang sinaunang lungsod ng mga ninuno. Mahigpit itong binabantayan ng mga ninuno. Si Yang Xiaotian ay may napakatensyonadong relasyon sa mga ninuno. Kung papasok siya sa Haicheng, para siyang pumapasok sa lungga ng tigre. Banal na Panginoon, masyadong mapanganib na pumasok sa Haicheng. Kung hindi, magkasama kaming pupunta ni Blood Demon, sabi ni Mie Tianmingmo. Nahikayat din siya ni na Blood Demon Old Monster, Netherfish, Golden Armor Kilin at iba pa. Tutal, masyadong sensitibo ang pagkakakilanlan ni Yang Xiaotian, at masyadong mapanganib na pumasok sa Haicheng. Kapag natuklasan na siya ng mga ninuno, magiging mahirap para kay Yang Xiaotian na umalis sa Haicheng. Umiling si Yang Xiaotian, hindi mo siya kailangang hikayatin. Ang dahilan kung bakit niya gustong pumunta sa Haicheng ay dahil sa reversal roulette. Na-cultivate na niya ang reversal saint body hanggang sa ika-17 antas at ganap na na-activate ang reversal roulette treasure map. Ipinapakita ng treasure map na ang reversal roulette ay malapit sa Haicheng ng mga ninuno. Kaya, kinailangan niyang pumunta roon ng personal. Dahil siya lang ang nakakaramdam ng reversal roulette gamit ang reversal saint body. Ikinwento ni Yang Xiaotian sa lahat ang tungkol sa reversal roulette malapit sa Haicheng. Natigilan ang lahat. Kapag binago natin ang ating hitsura at pumasok, hindi ito dapat mahanap ng mga ninuno, sabi ni Yang Xiaotian. Nagkatinginan ang lahat at tumango, at masasabi kong ganoon talaga. Nang gabing iyon, si Yang Xiaotian at ang lahat ay naglakbay patungong Haicheng. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagdala ng maraming tao, 6 na tao lamang kasama na ang Destroyer of the Underworld Demon at ang Blood Demon. Habang nasa daan, nilunok ni Yang Xiaotian ang likas na pinagmumulan, ang banal na chi ng 3 purong isa, at ang tubig ni Buddha sa lihim na silid ng sasakyang pangkalawakan ng Dragonite upang magsanay. Kasabay nito, sinimulang maunawaan ni Yang Xiaotian ang mga batas ng banal na kaharian. Ang kanyang kapangyarihang kaluluwa ay patuloy na tumatagos sa kawalan ng banal na kaharian. Sa ilalim ng impluensya ng kanyang soul power, ang mga batas ng Holy Realm ay malinaw na lumitaw sa isipan ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, ang batas ng Hari ng Kaguluhan ay nasa pinakamalalim na bahagi ng banal na kaharian. Upang madama ang batas ng Hari ng Kaguluhan, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay kailangang dumaan sa maraming espasyo. Gayunpaman, nang maramdaman ng soul power ni Yang Xiaotian ang kataas-taasang batas, gusto niyang tumagos ng mas malalim, ngunit naharangan siya ng invisible space power at hindi makagalaw.
Ang batas ng kaguluhan ay nasa ika-13 espasyo. Ang kasalukuyan mong kapangyarihan ng kaluluwa ay maaari lamang tumagos hanggang sa ika-12 espasyo. Para maramdaman ang batas ng kaguluhan, ang iyong kapangyarihan ng kaluluwa ay kailangang palakasin ng 2 beses. Sabi ni Tio Ding, para maramdaman ang batas ng hari ng kaguluhan, ang iyong kapangyarihan ng kaluluwa ay dapat palakasin ng hindi bababa sa 4 na beses. Palakasin ng 4 na beses. Nagulat si Yang Xiaotian. Mas malakas na ang kanyang soul power kaysa sa maraming master ng ikatlo at ika-4 na antas ng Holy Emperor, pero kailangan pa rin niyang lumakas ng 4 na beses para maramdaman ang batas ng hari ng kaguluhan. Hindi nakakapagtaka na walang sinuman sa Ancestor Continent ang nakapag-cultivate ng isang Chaos Level Totem. Tingnan mo ang 6 hanggang 9 book forum nang walang anumang pagkakamali. Mukhang kailangan pa rin nating hanapin ang likas na pinagmulan. Bagamat marami na siyang likas na pinagmumulan ngayon, ang banal na enerhiya ng 3 dalisay, at ang likido ni Buddha, na kayang magpalakas ng kanyang kaluluwa, malayo pa rin ito sa sapat upang mapalakas ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ng 4 na beses. Kahit na makahanap ka pa ng mas maraming likas na pinagmumulan, hindi mo maaaring hayaang madama ng iyong kaluluwa ang mga batas ng hari ng kaguluhan. Sabi ni Lolo Ding, sa kaharian ng banal na hari, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay mayroon ding limitasyon. Ang limitasyong ito ay makakaramdam lamang ng mga batas ng kaguluhan. Para malampasan ang limitasyong ito, kailangan mong hanapin ang pinagmumulan ng kaguluhan. Sabi ni Lolo Ding, mas bihira lang talaga ang pinagmumulan ng kaguluhan kaysa sa likas na pinagmumulan. Mahirap para sa iyo na mahanap ito. Sa puntong ito, huminto si Lolo Ding at sinabing, gayunpaman, maaaring mayroon na nito sa estatwa ni Buddha ngayon. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Xiaotian, ang ibig sabihin ni Master Ding ay mayroong pinagmumulan ng kaguluhan sa pangalawang pagkakataon ng estatwa ni Buddha sa sinaunang malamig na kailaliman ngayon. Hindi ako sigurado, hula ko lang. Sabi ni Master Ding, mayroon ang Buddha ng magulong ilog bituin noon, at ang magulong ilog bituin na ito ay nagbunga ng maraming kaguluhan. Bagamat hindi matiyak ni Master Ding kung mayroong pinagmumulan ng kaguluhan sa pangalawang pagkakataon ng estatwa ni Buddha sa sinaunang malamig na kailaliman ngayon, ito ay halos isang pag-asa. Sa makatuwid, kinailangang bilasan ni Yang Xiaotian ang paglinang ng kapangyarihan ng 3,000 likas na Buddha. Sa pamamagitan lamang ng paglinang ng kapangyarihan ng 3,000 likas na Buddha hanggang sa ika-14 na antas mabubuksan ang pangalawang pagkakataon ng estatwa ni Buddha sa sinaunang malamig na kailaliman. Lumipas ang kalahating buwan. Dumating ang sasakyang pangkalawakan sa harap ng teritoryo ng mga ninuno. Maingat na itinago ni Yang Xiaotian ang sasakyang pangkalawakan at sumabog sa ere kasama ang lahat. Dahil binago ni Yang Xiaotian at ng iba pa ang kanilang hitsura, hindi nila nakuha ang atensyon ng Chamber of Commerce at iba pang mga negosyante sa daan. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang lahat sa Haicheng. Ang Haicheng ay matatagpuan sa isang napakalawak na karagatan. Bagamat ang Haicheng ay tinatawag na Haicheng, ang lungsod ay ganap na gawa sa batong nagliliyab. Ang mga pader ng lungsod ay umaagos na may mahinang liwanag ng apoy. Ito ay kahanga-hanga mula sa malayo. Pumunta tayo sa lungsod. Pagkatapos ng ilang sandali, sabi ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, nang dumating si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan sa Haicheng at papasok na sana, hinarang sila ng mga gwardya sa lungsod, na saan ang mga sertipiko ng inyong mga ninuno. Ilabas ninyo ang mga ito at ipakita ninyo sa akin. Ang mga disipulo ng mga ninuno at ang mga tao sa teritoryo ng mga ninuno ay pawang may mga espesyal na sertipiko ng mga ninuno, at ang mga sertipiko ng mga ninuno ng bawat tao ay magkakaiba. Nang marinig na gustong suriin ng kabilang panig ang mga sertipiko ng mga ninuno, hindi na natarante si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama at inilabas ang mga sertipiko ng kanilang mga ninuno sa kabilang panig. Dahil papasok na sila sa Haicheng, natural lamang na maagang naghanda si Yang Xiaotian. Bagamat napakahirap gayahin ang mga sertipiko ng mga ninuno, pagkatapos ng pananaliksik, nagawa ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kasama na ang mga sertipiko ng mga ninuno hanggang sa puntong hindi na ito makikilala sa tunay na sertipiko. Binuklat ng gwardya ang mga sertipiko ng mga ninuno ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kasama, pinagmasdan ang mga ito ng may paghihinala, at pagkatapos ay ibinuhos ang banal na kapangyarihan sa mga ito. Nang makitang aktibo ang mga rune sa mga sertipiko ng mga ninuno, pinapasok niya si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama. Ang Haicheng ay isa sa pinakamakapangyarihang sinaunang lungsod ng mga ninuno, at ito ay lubos na maunlad pa rin. Pagpasok ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kasama, nakakita sila ng maraming Super Chamber of Commerce mula sa kontinente ng mga ninuno. Maraming Super Chamber of Commerce sa kontinente ng mga ninuno ang nagbukas ng mga sangay dito. Maging ang Sanqing Chamber of Commerce na may pangalang Sanqing Holy Church ay nagbukas na ng sangay dito, ngunit simula noong Sanqing Holy Meeting, sinakop na ng mga ninuno ang sangay ng Sanqing Chamber of Commerce sa Haicheng at kinumpiska ang lahat ng ari-arian ng sangay ng Sanqing Chamber of Commerce sa Haicheng. At ang mga disipulo ng Sanqing Chamber of Commerce dito ay pawang pinatay ng mga ninuno. May mansyon din si Lei Zihao sa Haicheng, ngunit ngayon ay maaaring hindi naligtas ang mansyon ni Lei Zihao, kaya si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan ay tanging ibang matitirhan na lamang ang kanilang mahahanap. Matapos ang ilang pagsasaalang-alang, nagpasya si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan na manatili sa mga tahanan ng mga ordinaryong residente sa lungsod ng ilang araw, na mas ligtas.
Tutal, madalas na kailangang suriin ng mga restoran ang mga sertipiko ng mga ninuno. Matapos magbigay ng maraming Dao Saint Stones, pansamantalang nanirahan si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan sa isang residential home. Kasabay nito, nagsimulang magtanong si Mia Tianmingmo at ang kanyang mga kaibigan tungkol sa balita tungkol kay Niezin, ang Panginoon ng Haicheng. Dahil si Niezin ang Panginoon ng Haicheng, hindi maaaring kumilos ang lahat sa Haicheng, kaya kailangang maghintay muna ang lahat hanggang sa umalis si Niezin sa Haicheng bago sila kumilos. Gayunpaman, ang isang Panginoon ng lungsod tulad ni Niezin ay bihirang umalis sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Kailangang humanap ng paraan ng lahat para mapaalis siya sa Haicheng. Hindi sila maaaring maghintay ng basta-basta. Kung maghihintay sila ng ganito, baka hindi niya iiwan si Haicheng ng daan-daang taon. Banal na Panginoon, natanggap namin ang balita na ang batang Panginoon ng lungsod ng Haicheng ay pupunta sa malalim na dagat upang mangaso sa loob ng ilang araw. Sabi ng matandang halimaw ng demonyong dugo kay Yang Xiaotian. Para maakay palabas si Niezin sa Haicheng, maaari lamang silang magsimula sa batang Panginoon ng lungsod ng Haicheng. Kung may mangyari sa batang Panginoon ng lungsod ng Haicheng, tiyak na mapupunta si Niezin sa malalim na dagat, tutal, ganoon lang naman ang anak niya. Matapos malaman na ang Panginoon ng lungsod ng Haicheng ay pupunta sa malalim na dagat upang mangaso sa loob ng ilang araw, hiniling niyang Xiaotian sa lahat na maghanda upang matiyak na ligtas ang lahat. Tutal, nasa teritoryo na sila ngayon ng mga ninuno. Kung may mangyaring mali, magiging mahirap itong harapin. Gayunpaman, pagkatapos maghintay ng isang buwan, ang batang Panginoon ng lungsod ng Haicheng ay hindi pa rin pumunta sa malalim na dagat upang mangaso. Naguluhan ang lahat. Mali ba ang balita? Hindi napigilan ni Mia Tianmingmo na magtanong muli. Noon lamang nila nalaman na ang batang Panginoon ng lungsod ng Haicheng ay nakakuha ng ilang likas na kayamanan at nagtago upang magsanay. Kung kailan siya lalabas, hindi pa rin alam. Pinagpapawisan ang lahat. Sa pangkalahatan, imposibleng makalabas mula sa pag-iisa sa loob ng maikling panahon. Kung ang batang Panginoon ng lungsod ng Haicheng ay hindi pumunta sa malalim na dagat upang mangaso, paano nila maaakit ang Panginoon ng lungsod ng Haicheng palabas? Nang halos wala nang maisip ang lahat, nalaman nilang ipapatawag ng patriarka ng Ancestral Clan ang mga matatanda, ninuno, at mga Panginoon ng lungsod ng Ancestral Clan sa punong himpilan ng Ancestral Clan upang pag-usapan ang mahahalagang bagay. Nang marinig ang balita, lahat ay napuno ng pag-asa. Ang Panginoon ng lungsod ng Haicheng ay papunta sa punong himpilan ng Ancestral Clan, at kailangan niyang dumaan sa Blood Plain. Pagkatapos ay maaari na tayong magsimula sa Blood Plain, sabi ng matandang halimaw ng demonyong dugo. Pagkatapos ng ilang pananaliksik, nagkaisa ang lahat na magsimula sa Blood Plain. Malawak ang Blood Plain, madaling simulan, at walang tao sa paligid. Kaya, nilisan ni Yang Xiaotian at ng iba pa ang Haicheng at nagtungo sa Blood Plain upang bumuo ng isang malaking formasayon, hinihintay ang pagdating ni Niezin. At hiniling din ni Niezin sa kanyang mga tauhan na maghanda at sumama sa kanya sa punong himpilan sa loob ng ilang araw. Sa pagkakataong ito, hindi gaanong marami ang dinala niya, 100 katao lamang, na pawang mga pinakapinagkakatiwalaan niyang mga nasasakupan. Pagkalipas ng ilang araw, matapos sabihin ni Niezin sa mga amo na nanatili sa mansyon ng Panginoon ng lungsod ng Haicheng, sumakay siya ng sasakyang pangkalawakan kasama ang kanyang mga nasasakupan patungo sa punong himpilan ng Ancestral Clan. Habang nasa daan, tumingin si Niezin sa unahan ng nakakunot ang noo. Matagal nang hindi nagdaraos ng lahat ng matataas na antas na pagpupulong ang Ancestral Clan. Sa pagkakataong ito, ang Ancestral Clan ay nagdaos ng lahat ng matataas na antas ng pagpupulong, isa para sa usapin ng Ancestral Ruins, at ang isa naman ay para sa usapin ni Yang Xiaotian. Ang pagkontrol ni Yang Xiaotian sa lungsod ng 10,000 demonyo ay naging sakit ng ulo para sa Ancestral Clan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Yang Xiaotian ang naging pinuno ng Three Pure Ones Holy Church. Hindi pa katagalan, sinakop pa niya ang bundok Qingwei. Sapat na ang kapangyarihan ni Yang Xiaotian upang makipagkompetensya sa Ancestral Clan. Simula nang sakupin ni Yang Xiaotian ang bundok Qingwei, ang Ancestral Clan ay lalong naging kabado kaysa dati. Kahit noong panahon ng Longye, hindi na gaanong kabado ang Ancestral Clan. Yang Xiaotian, sabi ni Niezin, huwag kang mag-alala, Panginoong ng lungsod. Kapag nalaman na ng Panginoon ng banal na kaharian na si Yang Xiaotian ang may hawak ng banal na katawan ng simulang dragon, papatayin niya mismo si Yang Xiaotian nang walang tulong natin. Sabi ng isang nasasakupan sa tabi ni Niezin. Tumango si Niezin. Ito lang ang paraan para madaling makitungo kay Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Pagkalipas ng isang araw, sumikat ang araw. Sa wakas ay nakarating na sa Blood Plain ang spaceship na sinasakyan ni Niezin. Ang lupain ng Blood Plain ay pawang pulang-pula. Mga batong pulang dugo, mga halamang pulang dugo, lahat pulang dugo sa isang sulyap. Ayon sa alamat, ang kapatagang ito ng dugo ang lugar kung saan nakipaglaban ang ninuno ng kanilang mga ninuno laban sa Diyos ng madilim na demonyo. Dahil nabahiran ito ng dugo ng ninuno ng mga ninuno at ng Diyos ng demonyo na madilim, ang kapatagang ito ay kulay pula pa rin ng dugo pagkatapos ng 10 milyong taon.
Habang si Niezin ay nawawala sa pag-iisip habang nakatingin sa madugong kapatagan, biglang lumitaw mula sa lupa ang hindi mabilang na mga haligi ng liwanag na kulay dugo, at ang liwanag ng mga haligi ng liwanag na kulay dugo ay bumuo ng mga patong-patong ng mga panangga ng liwanag, na tumatakip sa buong madugong kapatagan. Sa ilalim ng pagtama ng mga haligi ng ilaw na kulay dugo, marahas na nayanig ang sasakyang pangkalawakan. Atake ng kalaban. Gulat na sigaw ni Niezin, at tuluyang binuksan ang depensa ng spaceship. Kasabay nito, sinuntok niya ang kulay dugong panangga ng liwanag sa kalangitan. Gayunpaman, ang kulay dugong panangga ng liwanag ay hindi gumalaw. Nagbago ang mukha ni Niezin, at tumingin siya sa kawalan, para lamang makita ang 7 tao na naglalakad palabas mula sa kawalan. Sino ka? Ang tapang mo. Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo sa teritoryo ng mga ninuno ko. Malamig na tiningnan ni Niezin si Yang Xiaotian at ang iba pa. Iniunat din ng lahat ng kalalakihan sa likod ni Niezin ang kanilang banal na kapangyarihan at ikinulong si Yang Xiaotian at ang iba pa. Gumagawa ng gulo sa teritoryo ng iyong mga ninuno. Mali ka, hindi kami gumagawa ng gulo. Sabi ni Yang Xiaotian, at nang sabihin niya ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay at gumawa ng isang umaataking kilos. Sina Mie Tian Mingmo, Zumo Laoguai at ilan pang iba ay kumislap at lumapit sa kalangitan sa itaas ng sasakyang pangkalawakan, sabay-sabay na umaatake. Mata ni Mie Tian, demonyo ng dagat ng dugo. Ikaw si Mie Tian Mingmo, Zumo Laoguai. Nagulat si Niezin nang makitang umaatake si Mie Tian Mingmo at ang ilan pang iba. Sino nga ba ang binata na iyon? Yang Xiaotian. Galit na galit ang mga Panginoon sa likod ni Niezin noong una, ngunit nang makita nila na ang mga taong umatake sa kanila ay sina Yang Xiaotian at Mie Tian Mingmo, labis silang natakot kaya't nanginig ang kanilang mga kamay. Hindi nakakapagtaka na natakot si Niezin. Pagkatapos makarating sa mga ninuno, unang winasak ni Yang Xiaotian ang Demon Gate, at pagkatapos ay isinama ang mga multo at aswang. At alam ng lahat na hindi nakikitungo si Yang Xiaotian at ang mga ninuno. Ngayon ay lumilitaw si Yang Xiaotian dito, at mayroon na ba silang masasarap na prutas na makakain? Dahil kay Yang Xiaotian, ang pangalan ng pagsira sa demonyong demonyo at iba pa, ang kapangyarihan ni Niezin ay medyo hamina, at kung gaano kalaki ang pag-aalangan ay nag-aalangan pa rin. Dahil sa malakas na ingay, nagulat si Niezin at ang kanyang mga tauhan mula sa sasakyang pangkalawakan. Kahit na mayroong malaking labanan sa sasakyang pangkalawakan, si Niezin at ang iba pa ay umiikot pa rin. Ayos lang si Niezin. Marami sa kanyang mga tauhan ang nabuwal ng dugo. Nagulat si Niezin. Bagamat hindi siya isang hegemon ng iisang partido, sikat din siya sa loob ng maraming taon. Isa siyang dalubhasa sa primera klaseng kapangyarihan. Daan-daang tao ang nagtulungan, at hindi nila napigilan ang 6 na demonyo. Isang lalaki ang biglang lumipad sa ere, at ang kanyang mahabang baril ay baliw na pinatay kay Yang Xiaotian. Hindi. Nakita ito ni Niezin, ngunit nag-aalalang sinabi. Nakita kong kakapatay lang ng lalaki kay Yang Xiaotian, at pagkatapos ay nabigla ako sa ginintoang maskarang umiikot kay Yang Xiaotian, at nahulog pabalik sa spacecraft. Nang bumalik siya sa spacecraft, tuluyang sumabog ang kanyang baluti, gulat na gulat ang kanyang mantsa ng dugo, at patuloy na umaagos ang kanyang dugo at dugo mula sa kanyang bibig. Nagulat si Niezin na nasa paligid ang katawan ni Yang Xiaotian, at hindi niya alam kung kailan siya nakagat ng ginintoang higanti. Gusto ni Niezeng ang ipaalala sa kanyang mga tauhan na mag-ingat sa higanteng tripod na nakahawak kay Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, ano ang kailangan mo? Tumingin si Niezin kay Yang Xiaotian, ako ang may-ari ng Hai Cheng, kung may mali akong nagawa, hindi mo matatakasan ang mga ninuno. Ipinaalala niya kay Yang Xiaotian, mas mabuting huwag maging sobra. Nasira na ang malaking bagay. Huwag kang mag-alala, hindi ka maaaring mamatay, sabi ni Yang Xiaotian. Dahil matagal na niyang inayos ang Great Array ng Blood Demon Prisoner, hindi siya nag-alala tungkol sa pagtakas ni Niezin at ng iba pa, at dahil sa malaking array ng Blood Demon Prisoner na panangga at paghihiwalay, hindi siya nag-alala tungkol sa pag-akit ng iba pang mga Panginoon ng mga ninuno. Hanggat ang Panginoon ay dumadaan sa kapatagan ng dugo, hindi matutuklasan ang sitwasyon. Pero kung sakali, mabilis na nagdesisyon si Yang Xiaotian para sa demonyong demonyo. Sa ilalim ng lakas ng demonyong demonyo, si Niezin at ang iba pa ay nabihag agad. Habang nakatingin kay Niezin at sa iba pa na nasilyuhan at itinapon sa harap niya, ang mga mata ni Yang Xiaotian ay nahulog kay Niezin, nawawala ang Chilong Magic Demon sa iyong Hai Cheng. Mali si Niezin, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga tao ni Yang Xiaotian ay nagmula sa kabaliwan ng Chilong. Kalmado siya, ang kabaliwan ni Chilong. Kung gayon ay mahahanap mo ang maling tao, hindi ko alam kung nasaan ang kabaliwan ni Chilong. Pagkatapos ay nagtanong ako, sa tingin mo ba, sa pamamagitan ng aking lakas, makakayanan mo ang kabaliwan ni Chilong? Tinitigan ni Yang Xiaotian ang kabilang grupo, gamit ang lakas mo, kahit hindi mo kayang harapin ang kabaliwan ng Chilong, kung sasama ka sa iba pang mga ninuno ng iyong mga ninuno at mga veterano, magagawa mo. Ayokong makinig sa mga kalokohan mo. Kung hindi mo sasabihin ang kinaroroonan ng Chilong Magic Demon, hahayaan ko na lang na sirain ng langit ang langit. Ipapakita sa iyo ng Blood Devil kung paano sirain ang langit at ang kaluluwa ng Blood Devil. Pinakinggan ni Niezin at ng kanyang mga tauhan ang kanyang puso, na parehong mahirap itago. Siyempre, narinig na nila na ang nawasak na puso at kaluluwa ng demonyong dugo.
Masasabing mas mabuti ang buhay kaysa kamatayan para sa mga nakagawa na ng dalawang pamamaraang ito. Yang Xiaotian, pinatay mo kami, matigas na sabi ni Niezin. Narinig ni Yang Xiaotian ang mga salita, at hindi na siya magalang, hinayaan ang maninira at ang demonyong dugo na tumanda. Di nagtagal, ang pagkalipol ng makalangit na demonyo at ng mga matandang halimaw na demonyo ng dugo ay isinagawa ang nawasak at madugong kaluluwang nakabalot ng kaluluwang pamamaraan kay Niezin at sa iba pa. Naghihiyawan ang mga tauhan ni Niezin. Kahit si Niezin pa iyon, sa loob ng ilang sandali, hindi niya matiis ang sakit, at nagsimulang sumigaw. Maya-maya, nakita kong malapit na, at pinahinto niyang Xiaotian ang destroyer at ang mga matandang halimaw na demonyong dugo. Pagkatapos tumigil, hinihingal si Niezin at namumutla ang kanyang buhok, ngunit tumingin siya kay Yang Xiaotian at napuot pa rin. Yang Xiaotian, may isang uri ng pagpatay sa akin, kahit patayin mo ako, hindi ko alam ang pagbagsak ng kabaliwan ng Qilong. Nang makitang matigas pa rin ang bibig ni Niezin, pinalakas ni Yang Xiaotian ang kanyang lakas upang wasakin ang demonyong demonyo at ang demonyong dugo. Muling sumigaw sina Niezin at ang iba pa. Sa pagkakataong ito, sa mahabang panahon, huminto si Yang Xiaotian at silang dalawa ay tumigil. Pagkatapos tumigil, tiningnan ni Niezin si Yang Xiaotian ng ilang tao, at sa wakas ay natakot siya. Sabihin mo, sabi ni Yang Xiaotian. Malungkot ang mukha ni Niezin, at sa wakas ay dahan-dahan niyang sinabi, ang Qilong Magic Demon ay nakakulong sa kinaroroonan ng mga ninuno. Ang mga lugar ng mga ninuno. Nagulat si Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Ang mga lugar ng mga ninuno ang pinakamaagang pangkat ng mga ninuno ng mga ninuno at mga ninuno ng mga ninuno. Kalaunan, ang mga lugar ng mga ninuno ay binago ng mga ninuno ng mga ninuno tungo sa isang misteryo para sa mga natatanging disipulo ng mga inapo ng mga ninuno. Siyempre, dahil ang mga lugar ng mga ninuno ang unang grupo ng mga ninuno ng mga ninuno at ang mga ninuno ng mga ninuno ng mga ninuno, maraming pagkakataon at mga sanggol sa mga lugar ng mga ninuno. Matapos makapasok ang mga ninuno ng mga ninuno, nakuha nila ang pandalisay ng mga ninuno na ginamit ng mga ninuno ng mga ninuno. Bukod pa rito, sa hurno ng mga tagapagdalisay, mayroon ding mga sandata at baluti na naiwan ng mga ninuno ng mga ninuno ng mga ninuno. Bagamat alam kong ang Qilong Magic Demon ay nakakulong sa lugar ng ninuno, hindi ko talaga alam kung saan ito itatago. Sabi ni Niezin, sa takot na hindi maniwala si Yang Xiaotian, kung mayroon akong kalahating kasinungalingan, tatamaan ako ng 5 kulog. Hindi ako dapat mamatay. Si Yang Xiaotian ay mapagnilay-nilay, at ang mga lugar ng mga ninuno ay maaari lamang laruin ng pangulo ng mga ninuno. Kahit alam nila na ang Qilong Magic Demon ay nakakulong sa mga lugar ng mga ninuno, hindi sila makapasok. Taon-taon, magpapadala ang iyong mga ninuno ng isang grupo ng mga natatanging disipulo sa mga guho ng kanilang mga ninuno. Oo, pagkalipas ng 2 buwan, isang grupo ng mga disipulo ang ipapadala. Nag-alangan si Niezin at sinabi. Hindi pa inanunsyo ang insidenteng ito, ngunit pagkatapos nilang pumunta sa punong tanggapan upang dumalo sa pulong, iaanunsyo nila ang bagay na ito. Maaga o huli, alam na ni Yang Xiaotian, kaya hindi niya itinago ang bagay na ito. Narinig ni Yang Xiaotian ang kanyang mga salita, nagliwanag ang kanyang mga mata. Kung gayon, maaari niyang ihalo ang mga disipulo, na ito sa mga lugar ng mga ninuno. Kasunod nito, inilabas ni Yang Xiaotian ang elixir at hinayaan si Niezin na lunukan ito. Nagbago ang mukha ni Niezin. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang magtaksil sa mga ninuno. Sabi ni Yang Xiaotian, sa pagkakataong ito, pumasok ako sa teritoryo ng mga ninuno, pangunahin na para iligtas ang Qilong Magic Demon. Kapag nailigtas natin ang kabaliwan ng pulang dragon, iiwan ko sa iyo ang lunas pagkatapos kong iwan ang mga ninuno. Nang marinig ko ang sinabi ni Yang Xiaotian na ibinigay na sa kanila ang panlunas, hindi napigilan ni Niezin na sabihin, totoo ba? Totoo, sabi ni Yang Xiaotian. Matapos matanggap ang garantiya ni Yang Xiaotian, tinimbang ito ni Niezin, at sa wakas ay nilunok ang elixir. Nakita niya ang lahat ng kasama niya at nilunok din ang elixir. Nang makitang nakalunok na ni Niezin at ng iba pa ang elixir, hindi pinigilan ni Yang Xiaotian ang kabilang panig, kaya't patuloy na nagmadali sina Niezin at ang iba pa patungo sa punong himpilan ng mga ninuno. Matapos mawala si Niezin at ang iba pa, nilisan din ni Yang Xiaotian ang madugong kapatagan kasama ang destroyer at nagsimulang maghanap ng reverse wheel. Kinuha ni Yang Xiaotian ang mapa ng kayamanan at tiningnan ang buong daan ayon sa rutang ipinapakita ng mapa ng kayamanan. Hindi niya namamalayang nakarating siya sa malalim na bahagi ng dagat kung saan matatagpuan si Hai Cheng. Gayunpaman, nang dumating si Yang Xiaotian at ang iba pa sa malalim na lugar ng dagat, naharangan sila ng walang katapusang pagtaas at pagbaba ng alon sa malalim na lugar ng dagat. Nakita ko ang pagtaas at pagbaba ng tubig sa harap niya na humampa sa kalangitan, taglay ang kapangyarihan ng pagkawasak at patuloy na tumatama sa quartet, at ang lakas nito ay malakas, higit pa sa imahinasyon ni Yang Xiaotian, kahit na ang mga taong Yang Xiaotian ay hindi matatag dahil sa mabaliw na pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat, mahirap pa ring maglakad. Ito ang agos ng mga huling araw. Sabi ni Jin Jieqilan kay Yang Xiaotian, ang batang Panginoon, ang kapangyarihan ng mga huling araw ay masyadong kakilakilabot.
Kung hindi, bumalik muna tayo at maghintay ng ilang buwan bago tayo pumunta rito. Bagamat kakilakilabot ang agos ng mga huling araw, kadalasan ay hindi ito nagtatagal, mga ilang buwan lamang. Tiningnan niyang Xiaotian ang agos ng mga huling araw sa harap niya, at tumango. Iyon lang ang pwede. Alam din niya ang kakilakilabot ng agos ng mga huling araw. Tiningnan niya ang katapusan ng agos ng mga huling araw. Ayon sa diagram ng kayamanan, ang tray ng pagbaligtad ay dapat nasa dulo ng pagtaas at pagbaba ng tubig sa mga huling araw. Ilang taong Samaira sa Tianming ang sumunod din sa mga mata niyang Xiaotian hanggang sa dulo ng agos ng mga huling araw. Panginoon, sa katapusan ng huling buhay, dapat itong maging ang isla ng mga giant turtle. Sinabi ni Lei Zihao kay Yang Xiaotian na bilang dalawang pangunahing Diyos ng medisina ng mga ninuno, pamilyar na pamilyar siya sa lugar na ito sa dagat. Nakarating na siya sa mga karagatang ito upang maghanap ng mga materyales na panggamot para sa pagpino ng elixir. Isla ng higanteng pagong, sabi ni Yang Xiaotian. Oo, sinasabing ang higanteng isla ng pagong na ito ay nakaligtas sa isang sinaunang pagong. Nang lumipat ang mga ninuno sa kanilang mga ninuno, nakilala ng mga ninuno ng mga ninuno ang higanteng pagong na ito. Sabi ni Lei Zihao, sa simula ay nais ng ninuno ng mga ninuno na sakupin ang higanteng pagong na ito, ngunit paano naging napakalakas ng higanteng pagong na ito, ngunit hindi ito mas mahina kaysa sa ninuno ng mga ninuno. Ang mga ninuno ng mga ninuno ay hindi maaaring sakupin kasama ng kanilang mga ninuno sa loob ng maraming araw. Sa huli, ang nagawa na lamang ng mga ninuno ay sumuko. Nagulat si Yang Xiaotian, hindi ito mas mahina kaysa sa higanteng pagong ng mga ninuno ng mga ninuno. Ang ninuno ng mga ninuno, ngunit kapantay ng ninuno ng dragon. Hindi ba't ibig sabihin noon ay nasa parehong antas ang pag-iral ng higanteng pagong na ito at ng ninuno ng angkan ng dragon? Isa lamang itong alamat, walang nakakaalam kung ito ay totoo. Umiling ang demonyong demonyo, kahit ang mga ninuno ng mga ninuno ay hindi sigurado kung ito ay totoo. Dahil sa loob ng napakaraming taon, walang nakakita sa higanteng pagong na ito. Kung talagang umiiral ang higanteng pagong na ito, tinatayang mga ninuno lamang ng mga ninuno ang nakakita nito. Tumango si Yang Xiaotian. Gayunpaman, kung talagang umiiral ang higanteng pagong na ito, bahagyang naramdaman ni Yang Xiaotian na maaaring may kaugnayan dito ang pagbaligtad ng will disc. Bumalik muna tayo. Pagkatapos huminto ng ilang sandali, sabi ni Yang Xiaotian. Ngayon, maaari ka na lamang maghintay para sa pagbubukas ng mga ninuno. Kapag bumalik ang mga lugar ng mga ninuno, dapat ding tumigil ang agos ng mga huling araw. Sa oras na iyon, maaari ka nang pumasok sa isla ng Giant Tortoise. Sa oras na ito, ang mga ninuno ay nasa lihim na silid at pinag-aaralan din ang isla ng Giant Turtle. Sa lupa, puno ito ng lahat ng impormasyon tungkol sa isla ng Giant Turtle na mahahanap niya. Matapos ang maraming taon ng pananaliksik, lalo niyang napagtibay na ang isla ng pagong ay nagtatago ng isang walang kapantay na sanggol. Ang mga ninuno ng kanilang mga ninuno ay tumuntong sa isla ng higanteng pagong para sa walang kapantay na sanggol na ito. Gayunpaman, matapos makapasok sa isla ang mga ninuno ng kanilang mga ninuno, sila ay hinarang ng higanteng pagong at hindi nila nakuha ang walang kapantay na sanggol na iyon. Anong klaseng sanggol nga ba ang puso ng kanilang mga ninuno? At ayaw sabihin ng kanilang mga ninuno sa kanila ang kanilang mga nakababatang henerasyon. Nag-aalala ka ba na ang mga nakababatang henerasyong ito ay malalagay sa panganib na makapasok sa isla ng mga giant turtle, o nag-aalala ka ba para sa iba? Kumislap ang mga mata ng mga ninuno. Ano man ang mangyari, pagkatapos ng pagkamatay ng mga ninuno, kailangan niyang pumunta sa isla ng higanteng pagong upang maghanap ng sanggol na kapareho ng mga ninuno ng kanilang mga ninuno. Pagkatapos bumalik sa Haicheng, matiyagang naghintay si Yang Xiaotian. Tunay nga, matapos dumalo si Niezin at ang iba pa sa pagpupulong ng punong himpilan ng mga ninuno, inanunsyo ng mga ninuno ang balita ng pagbubukas ng lugar ng mga ninuno makalipas ang 2 buwan. Noong nakaraan, binubuksan ang mga lugar ng mga ninuno, at 100 natatanging disipulo ang inaayos upang pumasok sa mga lugar ng mga ninuno para sa karanasan, ngunit sa pagkakataong ito ay pinalawak ang bilang ng mga tao, at 200 disipulo ang maaaring makapasok. Mas maraming tao, mas kapaki-pakinabang kay Yang Xiaotian. Dahil habang mas maraming tao ang nahahaluan ni Yang Xiaotian, mas maliit ang posibilidad na makuha niya ang atensyon ng mga ninuno at ng mga ninuno ng mga ninuno ng mga ninuno. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Di nagtagal, inanunsyo ng mga ninuno ang listahan ng mga disipulong pumasok sa mga guho ng mga ninuno. Ang mga kabataan ng mga ninuno ay natural na nasa listahan, at nangunguna sa listahan. Nasa listahan din ang mga makadisipulo o inapo ni Yeheng ng isang grupo ng mga ninuno. Pumunta si Yang Xiaotian sa Haicheng kung saan ibinalita niya ang listahan, sinulyapan ito, at naalala ang pangalan sa listahan. Kasabay nito, pinilit ni Yang Xiaotian na magtanong ng detalyado ang mga tao at unawain ang mga lugar ng mga ninuno. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat at pag-unawa, nalaman ni Yang Xiaotian na hindi lamang maraming banal na apoy sa daan ang matatagpuan sa mga lugar ng mga ninuno, kundi pati na rin ang 400 milyong taon ng mahiwagang medisina, at maging ang pinagmumulan ng pagiging likas. Si Yang Xiaotian na ngayon ang 5 pangunahing apoy ng kaguluhan. Kaya nitong lumikha ng 11 kalamidad.
Matapos malimpasan ng banal na hari, medyo mahina ang epekto ng sagradong prutas na nilinang ng 11 kalamidad. Sa makatuwid, kung mayroong maraming banal na apoy sa sinaunang mga guho, maaari niyang pagsamahin ang natitirang apoy ng kaguluhan at i-evolve ito sa banal na apoy ng kaguluhan. Kung ang ika-6 na uri ng Chaos Fire ay maaaring maging Chaos Holy Fire, maaari niyang pinuhin ang 12 Tribulation Heaven Grade Elixir, at ang banal na prutas na nalinang ay tiyak na magiging ilang beses na mas epektibo kaysa dati. Bukod dito, matapos malimpasan ng Heavenly Daw Holy Body niyang Xiaotian ang ika-30 antas, ang kanyang cultivation ay naging napakabagal, at ang ika-13 antas na Holy Water ay hindi nakapakipakinabang, at kailangan niya ang ika-14 na antas na Holy Water. Umabot na rin sa puntong hamina na ang paggaling ni Ding Ye, at kailangan din niya ng malaking dami ng ika-14 na antas ng banal na tubig. Kaya naman, matapos malaman na mayroong maraming banal na apoy at ika-14 na antas ng banal na tubig sa mga sinaunang guho, nagliwanag ang mga mata niyang Xiaotian. Di nagtagal, lumipas ang 2 buwan. Dumating ang araw ng pagbubukas ng mga sinaunang guho. Binago niyang Xiaotian ang kanyang anyo, pinalitan ng isa sa mga disipulo ng sinaunang angkan, at maagang pumunta sa plaza sa harap ng mga sinaunang guho kasama ang iba pang mga disipulo ng sinaunang angkan. Hindi nagtagal siyang Xiaotian, at ang mga ninuno ng sinaunang angkan at ang mga ninuno ay biglang lumipad sa ere. Nang makita ang pagdating ng pinuno ng ninuno at ni Nie Heng, hindi napigilan niyang Xiaotian na maging mas maingat sa pagpigil ng kanyang hininga. Kasabay nito, tiningnan niya ang anak ng sant ng ninuno na sumama sa pinuno ng ninuno. Ang huling pagkakataon na nakita niya ang ancestral Saint Son ay sa lawa pa rin ng Qianlong. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula noong lawa ng Qianlong. Pagkatapos ng mahigit 10 taon, ang lakas ng ancestral Saint Son ay tila nakagawa ng isa pang tagumpay, at ang kanyang buong espiritu ay naging iba. Ang ancestral Saint Son ay sumunod sa pinuno ng ninuno, mukhang magiting at masigla. Pagkarating ng pinuno ng ancestral clan sa pinangyarihan, sinuri niya ang mga disipulo ng ancestral clan. Nasuri na ba ang kanilang mga pagkakakilanlan? Tanong ng pinuno ng ancestral clan sa isang supreme elder na nasa pinangyarihan. Iyon ay, ang mga pagkakakilanlan ni Yang Xiaotian at iba pa. Mabilis na yumuko ang kataas-taasang elder ng ancestral clan at sinabing, hindi pa. Kung gayon, tingnan mo na ngayon, at kapag tama na ang pagsusuri, pumasok ka na sa ancestral ruins. Utos ng pinuno ng ancestral clan. Bagamat dapat sabihin na walang sino man ang maglalakas loob na palihim na pumasok sa kanilang mga disipulo ng ancestral clan, nakaramdam siya ng ginhawa matapos itong suriin ng isang beses. Magalang na tumugon ang kataas-taasang nakatatanda, at pagkatapos ay isa-isang sinuri niya at ng mga panginoon ng ancestral clan na nasa pinangyarihan ang pagkakakilanlan ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga disipulo. Isang kataas-taasang elder ng ancestral clan ang lumapit kay Yang Xiaotian at hiniling kay Yang Xiaotian na kunin ang ancestral clan certificate. Inilabas ni Yang Xiaotian ang ancestral clan certificate gaya ng sinabi sa kanya, at pagkatapos ay hiniling ng kabilang panig kay Yang Xiaotian na lagyan ng banal na kapangyarihan ng ancestral clan certificate, at isa-isa itong ginawa ni Yang Xiaotian. Sa ilalim ng pagbubuhos ng banal na kapangyarihan ni Yang Xiaotian, ang sertipiko ng ninuno ay naaktibo, at ang buong sertipiko ng ninuno ay naglabas ng mga pagsabog ng liwanag. Nang makita ito, hindi ito pinagdudahan ng kataas-taasang nakatatanda ng angkan ng mga ninuno, at ibinalik ang sertipiko ng mga ninuno kay Yang Xiaotian, at pagkatapos ay tiningnan ang susunod na disipulo. Kahit nasuri na siya, hindi pa rin naglakas loob si Yang Xiaotian na mag-relax, at maingat na pinigilan ang kanyang paghinga. Pagkaraan ng ilang sandali, nasuri na ang lahat ng mga disipulo, at isang kataas-taasang elder ang lumapit sa pinuno ng angkan ng ninuno, pinuno ng angkan, nasuri na ang lahat ng mga disipulo, at walang problema. Tumanggo ang pinuno ng angkan ng ninuno. Pagkatapos, bukas palad na nagbigay ng ilang nakapagpapatibay loob na salita ang pinuno ng angkan ng mga ninuno kay Yang Xiaotian at sa iba pang mga disipulo ng mga ninuno, na nagsasabing ang pag-asa ng angkan ng mga ninuno ay nakasalalay kay Yang Xiaotian at sa iba pang mga disipulo, at hayaan si Yang Xiaotian at ang iba pa na samantalahin ang pagkakataong ito. Pagkatapos noon, binuksan niya ang daanan patungo sa mga guho ng ninuno. Matapos mabuksan ang daanan ng mga sinaunang guho, tiningnan ng matanda ang santong anak ng mga sinauna ng may malumanay na mga mata. Humayo ka, sana ay matagpuan mo ang puso ng mga sinauna sa pagkakataong ito. Ang puso ng mga sinauna ay kayamanan ng mga sinauna. Ito ay iniwan sa mga sinaunang guho ng mga ninuno, naghihintay sa mga disipulong nakatakdang magkaroon nito. Ama, huwag kang mag-alala, tiyak na mahahanap ko ang puso ng mga sinauna at isasama ko ito. Yumuko ang santong anak ng mga sinauna at sinabing, kung gayon, sumali ka sa World Academy, sundan ang mga yapak ng dakilang ninuno, at luwalhatiin ang aking mga ninuno. Ngumiti ang matanda nang marinig ito, naniniwala akong kaya mo iyan. Kung sasabihin mo kung sino sa mga disipulo ng mga ninuno ang may pinakamalaking pag-asa na matagpuan ang puso ng mga ninuno at may sama ito, tiyak na ang kanyang anak iyon. Yumuko muli ang santong anak ng mga sinauna sa nakatatanda, pagkatapos ay tumalikod at hamamplas sa ere at pumasok sa pasilyo. Sa isang kisap mata, ang figure ng santong anak ng mga sinauna ay naglaho sa daanan ng mga sinaunang guho. Nang makita ang santong anak ng mga sinauna na papasok sa mga sinaunang guho, ang mga disipulo ng mga sinauna ay lumipad papasok sa daanan ng sunod-sunod, at si Yang Xiaotian ay pumasok din sa daanan kasama ang mga disipulo.
Di nagtagal, pumasok ang lahat ng mga disipulo sa pasilyo, at ang pasukan patungo rito ay isinara. Pagkatapos dumaan sa pasilyo, si Yang Xiaotian ay umakyat sa kalangitan sa ibabaw ng isang malaking lupain. Medyo tiwangwang ang lupang ito, hindi kasing sigla ng inaakala ni Yang Xiaotian. Tinukoy ni Yang Xiaotian ang direksyon at lumipad pasilangan. Ang mga sinaunang guho ay nabuksan lamang sa loob ng isang buwan. Sa buwang ito, hindi lamang niya kinailangan mahanap ang maraming banal na apoy ng dakilang Dao, ang banal na tubig ng 14 na dakilang Dao, at ang 400 milyong taong gulang na banal na gamot, kundi kinailangan din niyang hanapin ang nakakulong na demonyong pulang dragon. Gayunpaman, ang lugar kung saan nakakulong ang demonyong pulang dragon ay dapat bantayan ng kaluluwa ng mga ninuno, kaya kahit na matagpuan niyang Xiaotian ang lugar kung saan nakakulong ang demonyong pulang dragon, magiging napakahirap pa rin siyang iligtas. Habang lumilipad, hinimok ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Chaos Holy Fire at ng Heavenly Dao Holy Body upang madama ang banal na apoy ng dakilang Dao at ang banal na tubig ng 14 na dakilang Dao. Gayunpaman, pagkatapos ng kalahating araw, ang banal na apoy ng dakilang Dao at ang banal na tubig ng 14 na dakilang Dao ay hindi naramdaman, ngunit ang mga pagsabog ng nakakaantig pusong halimuyak ng gamot ang naamoy. Hindi bago kay Yang Xiaotian ang pabangong ito na nakapagpapagaling. Ito talaga ang amoy ng isang 400 milyong taong gulang na banal na gamot. Kaagad, binilisan ni Yang Xiaotian ang kanyang bilis at lumipad patungo sa direksyon ng amoy. Tunay nga, hindi nagtagal pagkatapos lumipad, nakakita si Yang Xiaotian ng isang ginintoang prutas na tumutubo sa bangin ng bundok sa harap. Ang ginintoang prutas na ito ay isang bihirang ginintoang berry na lumaki lamang sa 400 milyong taon. Tuwang-tuwa si Yang Xiaotian, gamit ang 400 milyong taong gulang na ginintoang berry na ito, magkakaroon siya ng pagkakataong malagpasan ang ika-4 na antas ng banal na hari. Gayunpaman, nang kukunin na sana ni Yang Xiaotian ang ginintoang berry, isang nagulat na boses ang narinig, gintong berry. Ito ay isang 400 milyong taong gulang na ginintoang berry. Dalawang figure ang lumipad ng napakabilis mula sa malayo. Tumingin si Yang Xiaotian at nakita na ang taong paparating ay si Nie Qin, ang direktang disipulo ni Nie Heng, ang ninuno ng Ancestor Clan, at ang isa pa ay direktang disipulo rin ng isang ninuno ng Ancestor Clan. Pareho silang nakatitig sa ginintoang berry ng may gulat. Sa isang kisap mata, nakarating ang dalawa sa pinangyarihan. Pagdating ni Nie Qin, hindi niya pinansin si Yang Xiaotian at inabot ang kamay para kunin ang ginintoang berry. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Nie Qin, kinuha niya ang mga ginintoang berry, iniunat ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay para pigilan si Nie Qin. Nang makitang pinigilan siya ni Yang Xiaotian, natigilan si Nie Qin, at saka ngumiti, hindi mo ako kilala. Ang pangalan mo ay Nie Guang, tama ba? Galing ka sa lahi ng dakilang nakatatandang si Nie Tianqing. Ako si Nie Qin, at ang aking Panginoon ay ang ninunong si Nie Heng. Gusto namin ang mga ginintoang berry na ito, at maaari ka nang umalis. Kung pag-uusapan ng katayuan, siya ang direktang disipulo ni Nie Heng, at natural lamang na mas marangal siya kaysa sa disipulong nagngangalang Nie Guang na pinalitan ni Yang Xiaotian. Sa kanyang palagay, tiyak na hindi maglalakas loob na labagin ng Nie Guang na ito ang kanyang kagustuhan. Narinig ni Yang Xiaotian na binitawan siya ng kabilang panig, at sinabi, pasensya na, gusto ko itong mga ginintoang berry. At hindi mo kailangang umalis. Natigilan si Nie Qin noong una, pagkatapos ay tumawa siya ng walang pakundangan, at tumawa rin ang isa pang disipulo. Nako, gusto mo ba itong ginintoang berry? At gusto mo ba kaming huwag umalis? Tumawa si Nie Qin, nako, mukhang mamamatay tao ka, gusto mo ba kaming patayin? Alam niya ang halos lakas ng mga disipulo ng Ancestor Clan. Ang Nie Guang na ito ay isa lamang disipulo na kakapasok lamang sa ika-10 antas ng Saint King. Gayunpaman, habang tumatawa siya, biglang sumuntok si Yang Xiaotian, at ang bilis ng suntok ay napakabilis kaya't hindi na nakareact si Nie Qin. Kasabay ng isang malakas na kalabog, sinuntok ni Yang Xiaotian si Nie Qin. Nang bumagsak siya sa lupa sa di kalayuan, isang malaking butas ang nabutas sa kanyang dibdib. Bumubulwak ang dugo, natigilan ang isa pang disipulo ng Ancestor Clan. Sa sandaling ito, biglang nawala si Yang Xiaotian. Nang muling lumitaw siya, nasa harap na niya ito at muling sinuntok ang disipulo ng Ancestor Clan. Ang depensa ng disipulong ito ng Ancestor Clan ay mas mahina kaysa kay Nie Qin, at sumabog siya ng direkta sa ere. Nagkalat ang dugo at laman sa buong lupa. Natabunan ng tubig si Nie Qin, at hindi makapaniwalang tiningnan niya ang eksenang ito. Takot na takot siyang tumingin kay Yang Xiaotian, sino ka? Ang taong nasa harap niya ay tiyak na hindi si Nie Guang, isang disipulo ng kanilang Ancestor Clan. Tiyak na hindi kayang magkaroon ng ganito kalakas na Nie Guang na iyon. Gayunpaman, ang tumugon sa kanya ay isang espada mula sa Washi Sword Body ni Yang Xiaotian. Ang enerhiya ng espada ng Washi Sword Body ay sumabog sa mga kilay ni Nie Qin. Washi Sword Body, nanlaki ang mga mata niya at natamba. Matapos harapin sina Nie Qin at ang dalawa pa, kinuha ni Yang Xiaotian ang ginintoang berry, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paghahanap sa Red Dragon Demon, naramdaman ang banal na apoy ng dakilang Dao at ang banal na tubig ng 14 na dakilang Dao. Habang patuloy na hinahanap ni Yang Xiaotian ang Red Dragon Demon,
alam na ng mga pinuno ng tribo ng mga ninuno at ng iba pa sa labas na napatay na si Niechin at ang dalawa pa. Tiningnan ni Nieheng ang sirang Soul Jade card ng kanyang disipulo ng may pangit na mukha. Kakapasok lang ng disipulo niya sa Ancestral Ruins ng kalahating araw, tapos namatay na siya. Ano ang nangyari? Tiningnan ng mga pinuno ng tribo ng mga ninuno at iba pa ang sirang Soul Jade card sa kamay ni Nieheng, at kumunat din ang kanilang mga kilay. Namatay siya kalahating araw lamang matapos pumasok. Kakaiba at abnormal ang bagay na ito. Ang mga disipulong pumasok sa Ancestral Ruins sa pangkalahatan ay hindi nakakaranas ng anumang panganib, maliban na lang kung sila ay pabaya at gustong pumasok sa ilan sa mga malalaking porma sayon ng Ancestral Ruins. Gayunpaman, alam ng mga disipulong ito na pumasok sa Ancestral Ruins na mapanganib ang malalaking pormasyong iyon, kaya bakit sila pumasok? Maaari kayang nakatagpo sila ng masasamang espiritu. Hula ng isang ninuno. Sa simula, walang masasamang espiritu sa Ancestral Ruins, ngunit sa paglipas ng mga taon, ang maputik na hangin sa Ancestral Ruins ay unti-unting nagbunga ng masasamang espiritu. Hindi marami ang mga masasamang espiritong ito, ngunit pawang makapangyarihan sila. Kung makakasalubong sila ng mga disipulo ng mga ninunong papasok, mahihirapan silang makatakas. Maghintay tayo at tingnan natin. Umungol ang pinuno ng mga ninuno. Kung mas maraming disipulo ng mga ninuno ang mamatay, ang maaari lamang niyang ibitin ay ang mga guho ng mga ninuno. Gayunpaman, ang daanan patungo sa mga guho ng mga ninuno ay pinaghihigpitan, at tanging ang mga disipulo lamang sa ilalim ng kaharian ng Saint Emperor at Saint Emperor ang maaaring makapasok, kaya hindi sila maaaring makapasok upang tingnan ang sitwasyon. Hindi nagtagal matapos makuha ni Yang Xiaotian ang mga ginintoang berry, nakarating siya sa isang madilim na kanyan. Sa madilim na kanyan, ang lupa ay natatakpan ng kulay dugong Ganoderma lucidum, na puno ng mga itim na butik. Ito ang sikat na makamandag na Ganoderma lucidum na may lason at maitim na dugo. Bagamat kakilakilabot ang lason ng maitim na Ganoderma lucidum sa dugo, madalas na may mga kayamanan sa mga lugar kung saan ang ganitong uri ng lason ay nasa lahat ng dako. Maingat na lumipad pasulong si Yang Xiaotian. Dahil ang mga guho ng mga ninuno ay pinipigilan ng mga batas na itinayo ng mga ninuno, hindi makakakilos si Dingye dito, at ang lahat ay nakasalalay sa kanya. Habang lumilipad si Yang Xiaotian, ang madilim na kanya na ito ay mas malaki kaysa sa kanyang inaakala, at habang papalayo siya, lalong lumalalim ang kadiliman, at lalong lumalakas ang lason na gas, gumugulong na parang isang madilim at makamandag na dagat. Mabuti na lang at taglay ni Yang Xiaotian ang 14 na katawan ng mga banal na sumusuway sa langit. Kung isa lamang siyang ordinaryong hari ng mga banal, hindi niya kayang labanan ang isang nakakatakot at makamandag na dagat. Hindi niya namamalayan, narating na ni Yang Xiaotian ang pinakamalalim na bahagi ng madilim na kanyan. Sa oras na ito, ipinatawag niya ang 16 na pakpak ng liwanag. Sa ilalim ng pagdadalisay ng liwanag ng 16 na pakpak ng liwanag, ang espasyo sa paligid niya ay mas lumiwanag. Gayunpaman, kahit ang liwanag ng 16 na pakpak ng liwanag ay hindi kayang tanglawan ang buong madilim na kanyan, kundi ang daan-daang metro lamang sa paligid niya ang kayang tanglawan. Habang maingat na lumilipad pasulong si Yang Xiaotian, biglang nag-react ang Chaos Demon Heart at ang Ghost Dragon Teizo Dragon Heart sa kanyang katawan. Noon, hindi pa ganito ang naging reaksyon ng Chaos Demon Heart at ng Ghost Dragon Teizo Dragon Heart. Nang maramdaman ang abnormalidad ng Chaos Demon Heart at ng Ghost Dragon Teizo Dragon Heart, labis na nagulat si Yang Xiaotian. Tumingin si Yang Xiaotian sa hinaharap. Ano ba ang dahilan kung bakit naging abnormal ang kanyang Chaos Demon Heart at Ghost Dragon Teizo Dragon Heart? Matapos magatubili ng ilang sandali, lumipad pa rin siya patungo sa direksyon ng Chaos Demon Heart at Ghost Dragon Teizo Dragon Heart. Habang lumilipad siya pasulong, ang Chaos Demon Heart at Ghost Dragon Teizo Dragon Heart ay mas marahas na tumugon, at naramdaman pa nilang malapit na silang umalis sa kanilang mga katawan. Nagulat si Yang Xiaotian. Sa wakas, nakarating siya sa isang pader ng bundok sa kanyan. Madilim din ang pader ng bundok sa harap niya, natatakpan ng iba't ibang makamandag na baging, at ang bagay na naging sanhi ng pagiging abnormal ng Chaos Demon Heart at Ghost Dragon Teizo Dragon Heart ay nasa loob ng pader ng bundok na ito. Inilabas ni Yang Xiaotian ang Chaos Demon Sword, pinutol ang mga makamandag na baging sa pader ng bundok gamit ang Chaos Demon Sword, at pagkatapos ay isinagawa ang Chaos 5 Elements Escape Technique, dumaan sa pader ng bundok, at nakarating sa panloob na tiyan ng pader ng bundok. Sa panloob na tiyan ng pader ng bundok, mayroong isang panloob na espasyo, at sa panloob na espasyo ay mayroong isang porma sayon na may 5 sulok, at sa gitna ng porma sayon na may 5 sulok, mayroong isang puso na may gininto ang liwanag na lumulutang. Nang makita ang pusong ito, natigilan si Yang Xiaotian. Hindi ko inaasahan na magkakaroon pala ng ganitong puso sa madilim na kanyan na ito na may ganitong kakilakilabot na lason na gas. Ang enerhiya sa pusong ito ay napakalaki at dalisay. Ito ang puso ng mga ninuno. Tuwang-tuwa na sabi ni Tio Ding. Kahit na sinupil siya ng mga batas ng mga ninuno, hindi makagawa ng aksyon si Tio Ding dito, ngunit ayos lang naman na magsalita. Ang puso ng mga ninuno. Naguluhan si Yang Xiaotian. Tingnan mo ang libro sa forum. Tuwang-tuwa si Tio Ding na nagsabi, ang pusong ito ng mga ninuno ay isang kayamanan na maihahambing sa pinagmumulan ng kaguluhan. Kung mapagsasama mo ito, hindi lamang nito mapapabilis ang iyong paglilinang sa hinaharap, kundi makakatulong din itong palakasin ang iyong kaluluwa,
at patuloy na hahayaan ang iyong katawan na maging matatag, na magpapalakas sa iyong banal na katawan. At sa puso ng mga ninuno na ito, lahat ng malalaking hanay ng mga restriction sa mga guho ng mga ninuno ay hindi aatake sa iyo, kasama na ang kaluluwa ng mga ninuno. Tuwang-tuwa si Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Noong una, nag-aalala pa rin siya kung paano haharapin ang mga kaluluwa ng mga ninuno nang matagpuan niya ang lugar kung saan nakakulong ang Red Dragon Demon. Kung hindi siya aatakihin ng kaluluwa ng mga ninuno, kailangan lang niyang hanapin ang lugar kung saan nakakulong ang demonyong pulang dragon, at matagumpay niyang maisaligtas ang demonyong pulang dragon. Napakahirap pag-isahin ang pusong ito ng mga ninuno. Sabi ni Tio Ding, pero nasa iyo ang unang puso ng sinaunang panahon, kaya walang problema sa pagsasama nito. Nang marinig si Tio Ding na sinasabing siya ang may hawak ng unang puso ng sinaunang panahon, at ganap na posible na pagsamahin ang puso ng mga ninuno, napagtanto ni Yang Xiaotian ang kahalagahan ng unang puso ng sinaunang panahon. Gayunpaman, upang pag-isahin ang puso ng mga ninuno, kinailangan niyang basagin ang five-corner formation. Ang pormasyong ito na may 5 sulok ay isang likas na pormasayon na may 5 elemento, na lubhang mahirap unawain. Gumugol si Yang Xiaotian ng 3 araw upang basagin ito, at pagkatapos ay pumunta sa puso ng mga ninuno, at pagkatapos ay hinimok ang kapangyarihan ng walang hanggang unang puso ng Dao upang balutin ang puso ng mga ninuno. Ang dating marahas at hindi mapakali na puso ng mga ninuno ay nabalot ng kapangyarihan ng walang hanggang unang puso ng Dao, at agad itong kumalma. Sa ilalim ng pagtagos ng walang hanggang unang puso ng Dao ni Yang Xiaotian, ang puso ng mga ninuno ay lalong nakasisilaw. Gayunpaman, aabutin ng halos 1 araw para lubos na mapino ni Yang Xiaotian ang puso ng mga ninuno. Kung may darating sa loob ng araw na ito at maantala si Yang Xiaotian, mabibigo ang kanyang trabaho. Napakabagal lumipas ng oras. Pagkalipas ng 1 araw, ang puso ng mga ninuno ay sa wakas ay ganap ng pinino ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay lumipad patungo kay Yang Xiaotian at pumasok sa katawan ni Yang Xiaotian. Iniwan ng ninuno ng mga ninuno ang puso ng mga ninuno na ito para sa mga susunod na henerasyon ng mga disipulo ng mga ninuno. Kung alam niya na ang puso ng mga ninuno ay pino at pinag-isa na ngayon ni Yang Xiaotian, malamang nahihimatayin siya. Matapos isama ang puso ng mga ninuno, agad na naramdaman ni Yang Xiaotian na ang mga alon ng enerhiya sa puso ng mga ninuno ay patuloy na dumadaloy palabas na parang alon, dumadaloy sa kanyang buong katawan, pinapakalma ang kanyang katawan at maging ang kanyang kaluluwa. Maaari bang pahintulutan ako ng puso ng mga ninuno na maunawaan ang batas ng hari ng kaguluhan? Tanong ni Yang Xiaotian kay Tio Ding. Sa teorya, kaya nito, ngunit kahit na kayang palakasin ng puso ng mga ninuno ang kaluluwa, ang bilis ng paglakas ay masyadong mabagal. Sabi ni Tio Ding, kung aasa ka lamang sa puso ng mga ninuno, kakailanganin mo ng kahit 1,000 taon para maunawaan ang batas ng hari ng kaguluhan. 1,000 taon. Sa makatuwid, kung nais ni Yang Xiaotian na mabilis na maunawaan ang batas ng hari ng kaguluhan at paikliin ang totem ng hari ng kaguluhan, kailangan pa rin niyang hanapin ang pinagmumulan ng kaguluhan. Matapos sumanib sa puso ng mga ninuno, hindi na nagtagal pa si Yang Xiaotian at nilisan ang madilim na kanyan upang ipagpatuloy ang paghahanap sa demonyong pulang dragon, sa banal na apoy ng dakilang Dao at sa banal na tubig ng 14 na dakilang Dao. Taglay ang puso ng mga ninuno, hindi na niya kailangang mag-alala na atakihin siya ng dakilang hagpong ng mga ninuno, kaya't sumugod siya sa mga guho ng mga ninuno. Dahil dito, mas mabilis na naghanap si Yang Xiaotian. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay natagpuan ni Yang Xiaotian ang banal na apoy ng dakilang Dao sa isang dagat ng apoy. At isa itong malaking dami ng banal na apoy ng dakilang Dao. Ang mga banal na apoy ng dakilang Dao ay sapat na para ang kanyang ika-6 na Chaos Divine Fire ay mag-evolve tungo sa banal na apoy ng kaguluhan. Sa tuwa, inilagay ni Yang Xiaotian ang lahat ng banal na apoy ng dakilang Dao sa Kaiyuan Cauldron at pinagsama ang mga ito pagkalabas niya. Gayunpaman, pagkatapos ng isa pang 10 araw, hindi pa rin mahanap ni Yang Xiaotian ang banal na tubig ng 14 na dakilang Dao, ni hindi niya natagpuan ang nakakulong na demonyong pulang dragon. Napakalaki ng sikretong kaharian ng mga guho ng mga ninuno. Kahit na lumipad si Yang Xiaotian ng buong bilis, maaaring hindi niya kayang lumipad ng isang bilog sa loob ng 10 taon, kaya mahirap pa ring mahanap ang demonyong pulang dragon sa loob ng 1 buwan. Gayunpaman, ilang araw bago matapos ang lugar ng mga ninuno, sa wakas ay natagpuan ni Yang Xiaotian ang nakakulong na demonyong pulang dragon sa isang walang nakatirang kabundukan. Ang demonyong pulang dragon ay nakakulong sa kailaliman ng lupa sa kabundukan. Kung si Yang Xiaotian ay walang kapangyarihan ng likas na uri ng demonyo at ng likas na Diyos ng demonyo, at labis na sensitibo sa hininga ng mga demonyo, mahihirapan sanang matagpuan ang demonyong pulang dragon na nakakulong sa kailaliman ng lupa. Dahil hindi inatake ng kaluluwa ng mga ninuno si Yang Xiaotian, matagumpay na nailigtas ni Yang Xiaotian ang demonyong pulang dragon. Tuwang-tuwa ang demonyong pulang dragon nang makita niya ang banal na orden ng 10,000 demonyo at ang palasyo ng demonyong Chaos ni Yang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na ang kanilang bagong banal na Panginoon ay gagawa ng napakalaking panganib na pumasok sa lugar ng mga ninuno upang iligtas siya. Banal na Panginoon, mula ngayon, ang pulang dragon ay nasa tabi mo na, at ako'y dadaan sa mga bundok ng mga espada at mga dagat ng apoy ng walang pag-aalinlangan. Ang demonyong pulang dragon ay nagpatira pa sa harap ni Yang Xiaotian ng may paggalang. Senior Chilong, masyado kang magalang. Tinulungan siya ni Yang Xiaotian na tumayo at sinabing, ito ang dapat kong gawin.
Pagkatapos ay tinawag niya ang Hunyuan Life Holy Tree at ginamit ang Ultimate Life Holy Body upang pagalingin ang Red Dragon Demon. Bagamat ang demonyong pulang dragon ay ikinulong ng pinuno ng ninuno sa loob ng maikling panahon, siya ay malubhang nasugatan dahil sa pagpapahirap sa pinuno ng ninuno. Nang makita siyang Shao Tian na ginagamit ang Ultimate Life Holy Body upang pagalingin ang kanyang sarili, nagulat at naantig ang Red Dragon Demon. Sa tulong ng 30-fold Ultimate Life Holy Body power ni Yang Shao Tian at ng Hunyuan Life Holy Body, gumaling ang Red Dragon Demon sa maraming pinsala niya pagkalipas ng isang araw. Nakabawi na siya ng 50% hanggang 60%. Nang makita ito, natigilan si Yang Shao Tian. Ngayon ay may 3 araw bago matapos ang Ancestral Site. Sa loob ng 3 araw na ito, kailangan nilang humanap ng paraan para makulong ang isang disipulo ng ninuno, at pagkatapos ay hayaang magbago ang anyo ng demonyong pula ng dragon, para ligtas silang makaalis. Kung hindi makakatakas ang Red Dragon Crazy Demon kung lalabas siya ng ganito. Tutal, ang Patriarch ng Ancestor Clan at si Nieheng at iba pang mga ninuno ay nagbabantay sa labas. Hindi pa kasama rito ang hindi makakatakas na Red Dragon Crazy Demon, mabubunyag na siya sa oras na iyon at hindi rin makakatakas. Bagamat malalakas ang 6 na Netherfish, hindi sila sapat na malakas para makipagkumpetensya sa buong Ancestor Clan. Bukod dito, ang lakas ng Ancestor Clan Chief ay tiyak na mas malakas kaysa sa Tyrant Demon Lord. Hindi alam kung kayang labanan ng 6 na Netherfish ang Ancestor Clan Chief nang magsanib puwersa sila. Kaya, sinimulang hanapin ni Yang Shao Tian at ng pulang dragon na baliw na demonyo ang mga disipulo ng Ancestor Clan. Kasabay nito, tinanong ni Yang Shao Tian ang pulang dragon na baliw na demonyo kung alam niya kung nasaan ang banal na tubig ng 14 na pangunahing daan. Umiling ang pulang dragon na baliw na demonyo. Matapos siyang mahuli ng pinuno ng angkan ng mga ninuno, siya ay nabilanggo at hindi pamilyar sa mga guho ng mga ninuno. Gayunpaman, mausisa pa rin si Yang Shao Tian kung paano ikinulong ng pinuno ng angkan ng mga ninuno ang Red Dragon Crazy Demon sa Ancestor Ruins. Sa pagkakaalam niya, limitado ang daanan papunta sa Ancestor Ruins, at tanging ang mga disipulo lamang na nasa o mas mababa sa Saint Emperor Realm ang maaaring makapasok. Ang Ancestral Patriarch at ang Red Dragon Mad Demon ay parehong mga master na lumampas na sa Saint Emperor Realm. Paano sila nakapasok? May sikretong paraan ang Ancestral Patriarch para pansamantalang baguhin ang paghihigpit sa channel, pero ang sikretong paraan na ito ay tanging ang mga Ancestral Patriarch ng lahat ng henerasyon lamang ang nakakaalam. Sabi ng Red Dragon Mad Demon. Tumango si Yang Shao Tian. Ito nga ang pinakaligtas na ikulong ang Red Dragon Mad Demon sa Ancestral Ruins. Gayunpaman, kahit na maaaring pansamantalang baguhin ng Ancestral Patriarch ang paghihigpit sa channel para madala ako, hindi niya maaaring alisin ang mga bagay sa Ancestral Ruins kung lalagpas siya sa Saint Emperor Realm. Bukod dito, kung lalagpas siya sa Saint Emperor Realm, ang kanyang mga aktibidad sa Ancestral Ruins ay lubos na mahihigpitan. Sabi ng Red Dragon Mad Demon. Tumango si Yang Shao Tian. Dahil ang mga aktibidad ng Red Dragon Mad Demon ay lubhang limitado sa Ancestral Ruins, ang maaari lamang hanapin ni Yang Shao Tian ay mga disipulo ng Ancestral Clan. Mabuti na lang at sa huling araw ng Ancestral Ruins, sa wakas ay natagpuan ni Yang Shao Tian ang isang disipulo ng Ancestral Clan, dinakip siya, at ikinulong. Pagkatapos, ang Red Dragon Mad Demon ay nagpalit ng anyo at ginaya ang mga galaw at ekspresyon ng kalaban hanggang sa wala nang makitang anumang kapintasan si Yang Shao Tian. Upang maiwasan ang mga aksidente, gumawa si Yang Shao Tian at ang kanyang kasosyo ng isa pang sertipiko ng mga ninuno. Matapos gawin ang lahat ng ito, habang may isang araw pa, patuloy na hinanap ni Yang Shao Tian ang banal na tubig ng 14 na pangunahing kalsada upang tingnan kung mahahanap niya ang banal na tubig ng 14 na pangunahing kalsada. Sa oras na ito, ang pinuno ng mga ninuno, si Nieheng at ang iba pa ay nagbibigay pansin pa rin sa mga pagbabago sa mga guho ng mga ninuno. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Sa simula, plano rin ng ninuno na itigil ang pagsasanay ng lahat ng mga disipulo kung may mas maraming disipulo na patuloy na namamatay, ngunit nang makitang walang disipulong patuloy na namamatay, hinayaan niyang magpatuloy ang pagsasanay. Si Niachin at ang dalawa pa, mukhang nakatagpo talaga sila ng masasamang espiritu. Tanong ng isang ninuno ng ninuno. Medyo kakaiba pa rin ang bagay na ito. Sabi ni Nieheng, ayaw pa rin niyang maniwala na namatay ang kanyang mga disipulo sa kamay ng masasamang espiritu. Nag-isip-isip ang pinuno ng ninuno at sinabing, maghintay kayo hanggang matapos ang pagsasanay bukas. Pagkatapos lumabas ang lahat ng mga disipulo, suriin niyo silang mabuti at beripikahin ang pagkakakilanlan ng mga pangunahing disipulo. Pagkalipas ng isang araw, natapos na ang pagsasanay sa mga guho ng ninuno. Nakakalungkot lang na hanggang sa matapos ang pagsasanay sa Ancestors Site, hindi natagpuan ni Yang Shao Tian ang 14 na dakilang daw holy water. Pagkatapos ng pagsasanay, sina Yang Shao Tian, Red Dragon Mad Demon, at isang grupo ng mga disipulo ng mga ninuno ay lumabas ng Ancestors Site. Pagkalabas ng mga disipulo, hiniling ng pinuno ng mga ninuno sa lahat na maingat na suriin at beripikahin ang pagkakakilanlan ng mga disipulo. Nang makitang muling sinuri at napatunayan ng pinuno ng mga ninuno ang pagkakakilanlan ng mga disipulo, maingat na pinigilan at sinupil ni Yang Shao Tian ang kapangyarihan ng puso ng mga ninuno.
Kung alam ng mga nakatatandang pinuno ng mga ninuno na taglay niya ang puso ng mga ninuno, tiyak na papatayin nila siya anuman ang mangyari para mabawi ang puso ng mga ninuno. Mabuti na lang at bago lumabas, gumawa muna si Yang Xiaotian ng Ancestor Certificate para sa Red Dragon Mad Demon. Matapos maingat na suriin at veripikahin ng kataas-taasang elder ng mga ninuno, hindi nalantad sina Yang Xiaotian at ang iba pa. Nang makita ito, hiniling ng pinuno ng mga ninuno sa mga disipulo ng mga ninuno na maghiwa-hiwalay. Bumalik din ang pinuno ng mga ninuno sa punong himpilan ng mga ninuno kasama ang banal na anak ng mga ninuno. Habang nasa daan, tinanong ng pinuno ng mga ninuno ang banal na anak ng mga ninuno tungkol sa kanyang pagbisita sa mga guho ng mga ninuno. Kumuha ang banal na anak ng mga ninuno ng isang bote ng jade at binuksan ito. Puno ito ng banal na tubig mula sa 14 na dakilang dao. Mahigit 1,000 lagok. Tuwang-tuwa ang pinuno ng mga ninuno nang makita niyang nakakakuha ang kanyang anak ng napakaraming banal na tubig mula sa 14 na dakilang tao. Ngumiti siya at sinabing, mabuti, mabuti. Masaya ang banal na anak ng mga ninuno, ngunit medyo nadismaya rin, sayang at hindi ko natagpuan ang puso ng mga ninuno. Ayos lang. Ngumiti ang pinuno ng mga ninuno at sinabing, kapag nabuksan na ang mga guho ng mga ninuno sa susunod, maaari na kayong pumasok at hanapin itong mabuti. Tiyak na matatagpuan ninyo ito sa susunod. Pagkalabas ni Yang Xiaotian mula sa sinaunang mga guho, agad niyang pinagsama ang malaking dami ng Dao Holy Flame na nakuha niya. Matapos pagsamahin ang mga Dao Holy Flames na ito, ang kanyang Chaos Thunderstorm Divine Fire ay matagumpay na nag-evolve tungo sa Chaos Holy Flame. Sa ngayon, mayroon na siyang 6 na Chaos Holy Flames. Gayunpaman, hindi ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang pagpino ng 400 milyong taong gulang na gininto ang berry. Malalaman at matutuklasan din ng mga ninuno na siya at ang Red Dragon Mad Demon ang pumalit sa mga pagkakakilanlan ng mga disipulo ng mga ninuno, kaya kinailangan niyang hanapin ang kayamanan ng Reversal Wheel sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay iwanan ang mga ninuno. Kumusta na ngayon ang agos ng katapusan ng mundo? Tanong ni Yang Xiaotian sa taga-Sira ng mundong ilalim. Dapat itong hamupa sa loob ng 2 o 3 araw. Mabilis na sagot ng taga-Sira ng mundong ilalim. Kanina pa niya binibigyang pansin ang mga pagbabago sa agos ng katapusan ng mundo. Sige, walang dapat sayangin na oras. Maghanda na kayong lahat at pumunta na kayo sa malalim na dagat mamaya. Agad na sabi ni Yang Xiaotian pagkarinig nito. Magalang na tumugon ang Destroyer of the Underworld at ilan pang iba. Alam nilang lahat na ang bagay na ito ay apurahan. Maya-maya, nilisan ni Yang Xiaotian at ng iba pa ang Hai Cheng at nagtungo sa malalim na dagat. Bagamat ang pagtaas at pagbaba ng alon sa katapusan ng mundo ay hamupa sa loob ng 2 o 3 araw, pagkatapos nilang marating ang malalim na dagat, dapat sana'y hamina na ang pagtaas at pagbaba ng alon sa katapusan ng mundo. Gamit ang kanilang lakas, makapasok sila. Nang pumunta si Yang Xiaotian sa malalim na dagat, ang nakatatanda sa mga ninuno ay nagbibigay pansin din sa mga pagbabago ng alon sa katapusan ng mundo. Matapos isipin na ang alon sa katapusan ng mundo ay humuhupa sa loob ng 2 o 3 araw, agad niyang pinangunahan si Nieheng at iba pang mga ninuno sa malalim na dagat. Dahil sa posibilidad na makasalubong nila ang higanteng pagong sa oras na iyon, dinala ng nakatatanda sa mga ninuno ang lahat ng ninuno ng mga ito sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal, si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay nakarating sa malalim na dagat at huminto sa harap ng alon ng katapusan ng mundo. Ang alon ng katapusan ng mundo ay patuloy pa ring umuugong tulad ng 2 buwan na ang nakalipas, at ang alon ay mabilis na tumataas sa kalangitan at walang hanggan. Gayunpaman, ramdam pa rin ni Yang Xiaotian na humihina ang kapangyarihan ng alon ng katapusan ng mundo. Banal na Panginoon, nabalitaan ko lang na pinangunahan ng nakatatanda sa mga ninuno ang mga ninuno sa malalim na dagat. Kinuha ni Mie Tianmingmo ang sulat at tiningnan ito, nanlaki ang mga mata, at mabilis na nagulat kay Yang Xiaotian. Nagulat sina Yang Xiaotian at ang lahat. Pinangunahan din ba ng pinuno ng Ancestral Clan ang isang grupo ng mga ninuno papunta sa malalim na dagat? Nagkataon lang ba ito? O natuklasan ba sila ng pinuno ng Ancestral Clan? Gaano katagal sila darating? Tanong ni Yang Xiaotian. Sa bilis nila, kaya nilang marating ang malalim na dagat sa loob lamang ng 1 oras. Nag-isip si Tianmingmo. 1 oras. Sunduin man sila ng pinuno ng Ancestral Clan o hindi, kailangan nilang magmadali. Sugod na tayo. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang Doomsday Tide na umuungal pa rin sa harap niya, at sinabi sa lahat, pagkatapos ay pinatakbo ang Dragonite spaceship at direktang pinalipad ang malalaking alon ng Doomsday Tide. May malakas na kalabog. Ang kapangyarihan ng Doomsday Tide ay naging sanhi ng marahas na pagyanig ng sasakyang pangkalawakan. Kung ordinaryong spaceship lang iyon, natatakot akong baka nadurodge na iyon ngayon lang. Gayunpaman, matatag pa ring sumulong ang Dragon Knight at patuloy na hinampas ang malalaking alon, lumipad kasama si Yang Xiaotian at ang iba pa. Binuksan ni Yang Xiaotian ang lahat ng pormasayo ng Dragon Knight spaceship, at iniunat ng lahat ang kanilang banal na kapangyarihan upang bumuo ng isang malakas na pananggalang na liwanag sa paligid ng spaceship. Gayunpaman, ang agos ng katapusan ng mundo ay patuloy pa ring nagpapayanig sa sasakyang pangkalawakan, na parabang nagmamaneho ito sa isang bako-bakong daan. Sa ganitong paraan, lahat ay sumusulong ng pasulong. Bagamat iniunat na ng lahat ang depensa gamit ang kanilang buong lakas, hindi pa rin mabilis ang bilis ng sasakyang pangkalawakan dahil sa epekto ng alon ng katapusan ng mundo.
Inabot ng 1 oras bago makarating sa isla ng mga giant turtle. Sa oras na ito, isang grupo ng mga Panginoon ng Ancestor Clan ang patuloy na nagmamadali patungo sa malalim na dagat. Patriarch, hindi pa bumabalik si Nie Yuan simula nang lumabas siya mula sa Ancestor Ruins. Habang nasa daan, hindi napigilan ng isang ninuno ng Ancestor Clan na magulat sa pinuno ng Ancestor Clan. Si Nie Yuan ang disipulong pinalitan ng Red Dragon Mad Demon. Sasabihin ko na sana na ganoon din si Nie Zi. Simula nang lumabas siya mula sa Ancestor Ruins, hindi na siya bumalik. Nagpahayag din ng pagdududa ang isa pang ninuno. Si Nie Zi ang disipulo ng ninuno na pinalitan niyang Xiaotian. Nang marinig ito ng pinuno ng Ancestral Clan, napagtanto niyang may mali. Ito ay may kaugnayan sa Ancestral Ruins. Sinabi niya sa kanilang dalawa, tingnan ninyo agad kung saan nagpunta ang dalawang disipulong ito pagkalabas nila ng Ancestral Ruins. I-report mo agad sa akin kapag may balita ka na. Nang makita ang seryosong ekspresyon ng pinuno ng Ancestral Clan, magalang na tumugon ang dalawang ninuno, at pagkatapos ay ipinasa ang utos na gawin ang kanilang makakaya upang mahanap ang kinaroroonan ni Nie Yuan at Nie Zi. Pagkalipas ng 1 oras, nang tawirin niyang Xiaotian ang Apocalypse Tide at makarating sa Giant Turtle Island, ang Ancestral Clan ay nakarating din sa Apocalypse Tide. Sa oras na ito, hindi pa rin humuhupa ang Apocalypse Tide. Ang pinuno ng Ancestral Clan, tulad niyang Xiaotian, ay direktang nagmaneho ng spacecraft papunta sa Apocalypse Tide at lumipad patungo sa Giant Turtle Island sa isang magulong biyahe. Nang huminto ang sasakyang pangkalawakan niyang Xiaotian sa harap ng isla ng Giant Turtle, ito ay naging matatag. Ang Apocalypse Tide sa paligid nito ay nagpasimula ng mga alon ng marahas na alon, ngunit ang Giant Turtle Island ay may mahiwagang kapangyarihan na nagpoprotekta sa paligid. Gaano man kalakas ang mga alon ng Apocalypse Tide, hindi sila makalapit sa Giant Turtle Island. Ang taong nagtayo ng Porma Sion ay tiyak na dalubhasa sa mga Porma Sion. Namangha si Netherfish nang makita niyang kahit ang alon ng katapusan ng mundo ay hindi kayang lumapit sa higanteng isla ng Pagong. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Si Mia Tianming Mo, ang matandang halimaw na si Zumo ay mukhang seryoso rin. Ang mga makakagawa ng ganitong Porma Sion ay tiyak na kakaunti lamang sa banal na kaharian. Sinubukan niyang Xiaotian na itaboy ang sasakyang pangkalawakan patungo sa higanteng isla ng Pagong. Sa simula, nag-aalala siya na maharangan ito ng lakas ng Porma Sion, ngunit hindi niya inaasahan na lilipad ng maayos ang sasakyang pangkalawakan patungo sa higanteng isla ng Pagong nang walang anumang sagabal. Pagpasok pa lang nila sa higanteng isla ng Pagong, naramdaman ng lahat ang dumadagandong na banal na espiritu. Nagulat siyang Xiaotian. Ang Holy Spirit Chi ng higanteng isla ng Pagong na ito ay napakalakas. Siguro may 14 na pangunahing banal na tubig dito. Tuwang-tuwa na sabi ni Tio Ding. At dapat ay marami sa kanila. Kung hindi, wala sanang ganito kalakas na chi ng banal na espiritu. Bagamat natukoy na mayroong 14 na pangunahing banal na tubig sa isla ng Giant Turtle, hindi nagmamadali siyang Xiaotian na hanapin ang 14 na pangunahing banal na tubig, ngunit una niyang hinanap ang gulong na pabaligtad. Tutal, ang 14 na pangunahing banal na tubig ay matatagpuan sa ibang mga lugar, ngunit iisa lamang ang gulong na paikot sa mundo. Kaya, hinimok niyang Xiaotian ang kapangyarihan ng Reversed Holy Body na maramdaman ang partikular na lokasyon ng Reversal Wheel, at kasabay nito, sa tulong ng Treasure Map, mabilis siyang lumipad pasulong. Ngunit ang hindi alam ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kaibigan ay mula nang makapasok sila sa isla ng Giant Turtle, isang pares ng mga mata ang nakatitig kay Yang Xiaotian at sa kanyang grupo. Kahit ang walang hanggang unang pusong daw ni Yang Xiaotian ay hindi naramdaman ang pag-iral ng kabilang panig. Matapos suriin ang Netherfish at ang Demonic Demon, ang mga mata ng kabilang panig ay napunta kay Yang Xiaotian. Nang makitang taglay ni Yang Xiaotian ang Reversal Sacred Body, labis siyang nagulat. Kasabay nito, nakaramdam siya ng pamilyar na kapangyarihan sa katawan ni Yang Xiaotian at hindi niya maiwasang ipakita ang isang malalim na pag-iisip. Hindi nagtagal, napadpad si Yang Xiaotian sa isang patag na lugar. Sa pamamagitan ng mapa ng kayamanan at ng kapangyarihan ng Reversal Sacred Body, natukoy niya na ang Reversal Wheel ay nasa ilalim ng patag na lupang ito. Pagkatapos, sina Yang Xiaotian at ang Netherfish ay tumagos sa lupa at pumasok sa ilalim ng lupa. Pagkatapos makarating sa lalim na 1,000 talampakan sa ilalim ng lupa, ilang tao ang pumunta sa ibang lugar. Sa ibang espasyong ito, nakasabit ang isang bilog na ruleta. Dahan-daang umiikot ang roulette, at ang nakapalibot na espasyo ay kakaibang nabaluktot. Baliktad na ruleta. Ang bilog na roulette sa harap niya ay walang dodang ang reverse roulette. Dahil sa reverse roulette na ito, matagal na hinanap ni Yang Xiaotian at sa wakas ay natagpuan niya ito. Nang makitang nasa harapan na niya ang reverse roulette na matagal na niyang hinahanap, hindi na napigilan ni Yang Xiaotian ang kanyang tuwa at naglakad pasulong. Bata, mag-ingat ka. Naramdaman ng matandang halimaw na Blood Demon ang kakaibang kapangyarihang pangkalawakan ng reverse roulette at hindi napigil ang magsalita. Ayos lang. Nang makita ang kinakabahang itsura ng lahat, nakipagkamay si Yang Xiaotian at sinabing, huwag kang mag-alala. Kakaiba ang spatial power ng reverse roulette, at maaaring mahirapan ang iba na lapitan ito, ngunit taglay niya ang reverse holy body.
Itinulak ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng reverse holy body sa sukdulan at maingat na lumapit sa reverse roulette. Kung may ibang taong lalapit sa paligid ng reverse roulette, mapipilipot sila sa isang paikot na hugis dahil sa kakaibang kapangyarihan nito sa espasyo. Gayunpaman, nang lumapit si Yang Xiaotian sa kakaibang paikot-ikot na espasyo, hindi siya nakaramdam ng anumang pagkaasiwa. Nang makitang walang kakaiba, si Yang Xiaotian ay naglakad ng may kumpiyansa, unti-unting dumaan sa baluktot na espasyo, at lumapit sa gulong na pabaligtad. Para bang nararamdaman ang kapangyarihan ng reversed holy body ni Yang Xiaotian, ang reversed wheel ay sumabog at naging maningning na liwanag, at ang liwanag ay sumugod patungo kay Yang Xiaotian na parang mga alon ng tubig dagat. Ang kapangyarihang ito ng pagbaligtad ay lubhang nakakatakot para sa ibang tao, ngunit nang bumaha ito patungo kay Yang Xiaotian, nakaramdam si Yang Xiaotian ng mga alon ng init at ginhawa. Hindi nagatubili si Yang Xiaotian, at hinimok ang kapangyarihan ng reversal holy body na balutin ang reversal wheel at sinimulang pinuhin ang reversal wheel. Sa ilalim ng pagtagos ng kapangyarihan ng reversal holy body, ang liwanag ng reversal wheel ay lalong lumakas, at unti-unting lumitaw ang mga mahiwagang rune sa gulong. Nang kumalat ang mga mahiwagang rune na ito sa buong gulong, oras na para pinuhin ni Yang Xiaotian ang reversal wheel. Gayunpaman, napakabagal ng paglitaw ng mahiwagang mga rune. Sa ganitong bilis, kakailanganin ni Yang Xiaotian ng kahit isang oras para pinuhin ang reversal wheel. Kinakabahang nanunood sina Mie Tianmingmo at ang ilan pa. Sa buong pagsisikap ni Yang Xiaotian sa pagpino, ang mahiwagang mga rune sa reversal wheel ay kalaunan ay kumalat sa buong ibabaw ng gulong. Lumipad ang gulong pabaliktad patungo kay Yang Xiaotian. Kasabay ng pagpino ni Yang Xiaotian sa reversal wheel at paglipad ng reversal wheel patungo sa kanya, ang spaceship ng mga ninuno ay dumaan din sa agos ng katapusan ng mundo at nakarating sa harap ng higanteng isla ng Pagong. Dumating ang mga ninuno sa higanteng isla ng Pagong at nakita na ang kapangyarihan ng pagbuo ng higanteng isla ng Pagong ay maaaring pumihil sa paglapit ng malalaking alon ng pagtaas at pagbaba ng mundo. Malungkot ang kanyang mukha, at hiniling niya sa lahat na mag-ingat, at pagkatapos ay maingat na pinatakbo ang sasakyang pangkalawakan patungo sa higanteng isla ng Pagong. Tulad ni Yang Xiaotian, ang sasakyang pangkalawakan ng mga ninuno ay hindi naharangan at maayos na nakapasok sa higanteng isla ng Pagong. Nang makitang maayos silang nakapasok sa higanteng isla ng Pagong, tuwang-tuwa ang mga ninuno, ngunit hindi sila nang ahas na mag-relax. Napakalakas na banal na espiritu. Tiyak na maraming banal na tubig mula sa 14 na pangunahing kalsada dito. Naramdaman ng ninuno ng mga ninuno na si Nieheng ang malakas na banal na espiritu sa isla at nagulat siya. Nagulat ang mga ninuno at ang lahat. Dati, ang santong anak ng mga ninuno ay nakakuha ng mahigit 1,000 higop ng 14 na dakilang daw holy water sa mga guho ng mga ninuno, ngunit ang chi ng banal na espiritu ay hindi gaanong malakas. Nangangahulugan ito na tiyak na mayroong higit sa 1,000 higop ng 14 na dakilang daw holy water sa isla ng Giant Turtle. Maaaring umabot pa nga ng 3,000 o 4,000. Lahat kayo, bumuo ng 10 at hanapin ang pinagmumulan ng chi ng banal na espiritu. Agad na nagutos ang pinuno ng angkan ng mga ninuno, at hiniling sa lahat na mag-ingat at gamitin ang talisman ng sulat kung may anumang problema. Magalang na tumugon ang lahat. Kaya, bumuo ang mga ninuno ng 10-10 grupo at nagsimulang hanapin ang pinagmumulan ng chi ng banal na espiritu. Gayunpaman, napuno ng Holy Spirit Chi ang buong Giant Turtle Island, at mahirap hanapin ang pinagmumulan ng Holy Spirit Chi sa maikling panahon. Habang hinahanap ng mga ninuno ang pinagmumulan ng Holy Spirit Chi sa Giant Turtle Island, sinakop ni Yang Xiaotian ang reversal wheel, at pagkatapos lumabas mula sa ilalim ng lupa kasama ang lahat, sinimulan din nilang hanapin ang pinagmumulan ng Holy Spirit Chi. Taglay ni Yang Xiaotian ang banal na katawan ng langit na Dao, kaya mas sensitibo siya sa chi ng banal na espiritu kaysa sa mga Panginoon ng angkan ng mga ancestors. Pinangunahan ni Yang Xiaotian ang lahat na lumipad patimog. Gayunpaman, ang isla ng higanteng Pagong ay kasing laki ng isang imperyo. Matagal nang pinatakbo ni Yang Xiaotian ang sasakyang pangkalawakan, ngunit hindi pa rin niya nararating ang pinagmumulan ng banal na espiritu. Pagkatapos ng isang buong araw, sa wakas ay nakarating sina Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan sa pinagmumulan ng banal na espiritu. Nang makita ng lahat ang pinagmumulan ng banal na espiritu, silang lahat ay natigilan. Nakita nila ang isang pal-ikolikong ilog sa kanilang harapan. Ang ilog ay napakalinaw at maliwanag ang liwanag. Umaapaw ang banal na espiritu mula sa maliit na ilog na ito. Ang buong maliit na ilog ay puno ng 14 na pangunahing banal na tubig. Ngayon lang nakakita si Yang Xiaotian ng ganito karaming agua bendita. Ang buong maliit na ilog ay puno ng 14 na pangunahing banal na tubig. Ilang subaw kaya ang kakailanganin. Noong una, inakala ni Yang Xiaotian na maaaring mayroong 3 o 4,000 subaw ng 14 na pangunahing banal na tubig sa isla ng Giant Turtle, ngunit ngayon ay mahigit 3 o 4,000 subaw na. WikiFei.com. Sa dami ng 14 na pangunahing banal na tubig, lalo na ang pagpapahintulot sa kanya na malagpasan ang ika-31 antas ng Heavenly Dao Saint Body, hindi magiging problema na tulungan si Master Ding na makabawi ng isa pang antas ng lakas. Kaagad, sinimulan ni Yang Xiaotian at Mie Tianmingmo na tipunin ang 14 na pangunahing banal na tubig sa harap nila.
Nang malapit ng kunin ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kasama ang 14 na pangunahing banal na tubig, biglang bumukas ang lupa, at ang mga makamandag na insekto tulad ng mga alupihan ay lumabas mula sa lupa at kinagat si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama. Nang makita ang mga makamandag na insektong ito na parang mga alupihan, nagbago ang mukha ng lahat, mga alupihang may makamandag na puso. Paano lumitaw dito ang mga alupihang may itim na puso na nakalalasan mula sa sinaunang malamig na kailaliman? May mga alupihan pala rito na may makamandag na puso at itim na puso. Hindi ba't ang mga alupihang may itim na puso at makamandag ay nakatira sa napakalamig na lugar? Nasa ilalim ba ito ng lupa? Nang makita ang umaataking mga alupihang may itim na puso at makamandag, wala ng oras ang lahat para mag-isip patungkol dito at umatake ng buong lakas. Halos agad na nagbago ang anyo ng netherfish, at ang higanting buntot nito ay mabilis na hamampas. Naranasan na ng lahat ang kakilakilabot ng mga makamandag na alupihang ito na may itim na puso, kaya walang nagpigil. Kasabay ng pag-atake ng mga alupihang may itim na puso na may makamandag na puso ni Yang Xiaotian, ang gininto ang kalasag na may liwanag ni Ding Ye ay lalong lumakas, at lahat ng mga alupihang may itim na puso na may makamandag na puso ay nalipad palayo. Hindi nagatubili si Yang Xiaotian at mabilis na kinuha ang bote ng jade upang kunin ang 14 na pangunahing banal na tubig. Habang inaatake ni Yang Xiaotian at ng iba pa ang nakapalibot na mga alupihang may itim na puso at makamandag gamit ang kanilang buong lakas, biglang may narinig na tunog ng pagbagsak sa hangin. Nang marinig ang tunog na ito ng pagbagsak sa hangin, lahat ay nagulat at agad na naisip ang mga ninuno. Dapat sana ay nakapasok na rin ang mga ninuno sa higanteng isla ng Pagong. Malinaw na ang kilusan dito ay nakakuha ng atensyon ng mga Panginoon ng mga ninuno. Lahat ng mga Panginoon ng mga ninuno ay nagmamadaling pumunta rito ng napakabilis. Pinabilis ni Yang Xiaotian ang pangungulekta ng 14 na pangunahing banal na tubig. Kasabay nito, inilabas niya ang reversal wheel at ginamit ang kapangyarihan ng reversal holy body para paganahin ang reversal wheel. Bigla, sumabog ang reversal wheel na may mga patong ng liwanag, at umikot ang nakapalibot na espasyo. Lahat ng black-hearted poisonous centipedes na lumapit ay nahati sa ilang bahagi dahil sa espasyo. Ngunit kahit na ang mga itim ang pusong makamandag na alupihang ito ay hatiin sa ilang bahagi, patuloy pa rin nila ang pag-atake kay Yang Xiaotian at sa kanyang mga tauhan. Bukod dito, parami ng parami ang mga alupihang may itim na puso na nakalalasan na lumabas mula sa lupa. Habang lumalabas ang mga alupihang may itim na puso na nakalalasan, patuloy na lumalabas ang malamig na hangin mula sa lupa, at dumilim ang nakapalibot na espasyo. Ang madilim at malamig na gas at nakalalasong gas ay patuloy na damaloy patungo kay Yang Xiaotian. Patuloy na nagkalat ang madilim at malamig na gas gamit ang ginintoang maskara ni Ding Ye. Gayunpaman, ang paglitaw ng itim na lason sa puso ay nakaapekto pa rin sa koleksyon ng 14 na pangunahing kalsada ni Yang Xiaotian. Sa di kalayuan, papalapit ng papalapit ang tunog ng pagbagsak ng hangin. Malinaw na mabilis na papalapit ang mga ninuno. Sa wakas, sinugod niya ang mga Panginoon ng mga ninuno, at nakita si Yang Xiaotian at ang iba pa mula sa malayo. Puksein ng demonyo, lason sa itim na puso. Nang makita ng mga ninuno ang lason ng itim na puso, sila ay namangha rin. Malaking gulat na nang makita nila na ang pakikipaglaban sa lason ng itim na puso ay para puksein ang demonyong demonyo. Bilisan mo, pigilan mo si Yang Xiaotian sa pagkuha ng banal na tubig ng 14 na downs. Nakita ng mga ninuno na si Yang Xiaotian ay naniningil ng maraming bilang ng 14 na banal na tubig sa pangunahing kalsada. Lasunin mo, patayin mo si Yang Xiaotian. Sa sandaling ito, ang lakas ng mga ninuno ay ganap na sumiklab. Ang kamangha-manghang gininto ang kapangyarihan ng boxing ay umuusad, at ang depensa ng mabibigat at makamandag na itim na kuliglig ay patuloy na nasisira. Kahit na kamangha-mangha ang lamig ng lason ng itim na puso at kakilakilabot ang nakalalasong gas, hindi pa rin ito mapipigilan ang kapangyarihan ng kamao ng Pangulo ng nakaraang bansa. Nagulat ang mga isdang multo at ang iba pa. Ang malakas na lakas ng mga ninuno ay higit pa sa pagtatansya ng lahat. Patayin. Nakita ni Nieheng si Yang Xiaotian, at pinatay din niya ito. Kumaway din ang mahabang espada sa kanyang kamay kay Yang Xiaotian. Maraming beses nang ininsulto ni Yang Xiaotian siya at ang kanilang mga ninuno at santo. Sa pagkakataong ito, papatayin niya si Yang Xiaotian. Binaril din silang lahat ng mga ninuno, at pinatay nilang lahat si Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ang naging layunin ng lahat ng mga Panginoon ng mga ninuno. Nang makitang ang mga ninuno ng mga ninuno at ang mga ninuno ng mga ninuno ay pinatay para sa kanyang sarili, hindi napigilan ni Yang Xiaotian na sumandal. Nakakatakot na ang patriarka ng mga ninuno lamang, lalo na ang mga ninuno ng mga ninuno. Kung siya ay binomba, kahit na si Yang Xiaotian ang may unang pag-iisip noong sinaunang panahon, hindi niya magagarantiya na hindi niya magagarantiya. Sa kasalukuyan, hindi pa makukuha ni Yang Xiaotian ang natitirang 14 na santuwaryo ng 14 na pangunahing kalsada. Madilim ang buong katawan at direktang naglaho mula sa iisang lugar. Kung isa sa alang-alang ang kahalagahan ng Dark Demon Magic Gong, nitong mga nakaraang taon, walang humpay na sinasanay ni Yang Xiaotian ang Dark Demon Divine Gong. Ang kanyang Dark Demon Magic Gong ay mas umunlad kaysa dati. Mas mabilis at mas matagal na naglalaho si Yang Xiaotian. Sa sandaling mawala si Yang Xiaotian, ang lakas ng suntok ng mga ninuno ay gumalaw mula sa kinaroroonan ni Yang Xiaotian. Nang tumama ang isang nakapangangilabot na bundok, parang tinamaan ang espasyo.
Boom! Bigla, binomba ng boksingero ang natitirang 14 na pangunahing road holy water. Ang natitirang 14 na pangunahing kalsada ng banal na tubig ay pinasabog at sumabog, at ang mga ito ay nagkalat sa hangin. Gayunpaman, muling nagsuntukan sina Nieheng at ang iba pa, at ang 14 na santuwaryo ng 14 na pangunahing kalsada ay muling nagkalat. Nakita ng mga ninuno na binomba ang banal na tubig ng ika-1400, at nagbago ang kanyang mukha, at sumigaw siya, "Bilasan ninyo, kolektahin ang santuwaryo ng ika-14 na pangunahing daan." Bagamat nakolekta niyang Xiaotian ang halos lahat ng santuwaryo ng 14 na pangunahing kalsada, ang natitirang mga 14 sa 14 na mahahabang kalsada ay mayroon pa ring humigit kumulang 10,000. Ang banal na tubig ng 10,000 gilid ng ika-14 na kalsada ay sapat na para maging desperado ang mga ninuno. Nakita ng mga multo na isda, ng mga Panginoon ng Jinji Kirin na nais ng pinuno ng bansa at ng iba pa na kolektahin ang 14 na pangunahing daan na banal na tubig. Sa oras na ito, ang itim ang pusong nakalalasan at nalasan ng kapangyarihan ng mga ninuno ay gumawa rin ng matatalim na sigaw, at ang baliw na iyon ay umatake at pumatay sa pinuno ng bansa. Nang makitang umatake ang mga multo na isda at iba pa, maging ang hindi mabilang na mga itim ang pusong makamandag na kuliglig ay umatake rin, kunin ninyo ako. Ang palad ng palad ay parang bundok, at ito ay labis na nalulula. Ang kapangyarihan ng katatakutan ay nagiging dahilan upang hindi makapagpalit ng kulay ang mga isdang multo at iba pa. Ang katawan ng mga ninuno. Ang katawan ng ninuno ay likas na katawan ng mga ninuno. Pagkatapos ng eksibisyon, ang lakas at depensa ay double. Ang commander ng mga ninuno ay mas malakas kaysa sa Panginoon ng Langit, at ang lakas ay double, at aabot ito sa isang kakilakilabot na antas. Ang mga isdang multo, na hindi ng ahas na buhati ng langit, ay kumurap. Bam! Tunog. Nakita kong binomba ang ulo ng mga ninuno, at ang lason na may itim na puso ay sumugod pataas at binaril. Binomba ang palad sa lupa, natuyo ang lupa, at lumitaw ang isang malaking hukay na may marka ng palad. Ang kapangyarihan ng pagwasak ay patuloy pa ring dumadaloy mula sa Tiankeng. Hindi naman lahat nagulat. Gayunpaman, nang palitan ng patriarka ng mga ninuno ang mga ninuno, patuloy na kinokolekta niyang Xiaotian ang santuwaryo ng 14 na pangunahing kalsada. Nang makita na ang santuwaryo ng ika-14 na daan sa himpapawid ay patuloy na bumababa sa nakababahalang bilis, nagalit ang mga ninuno, at pinatay nila ang kawalan, "Yang Xiaotian, lumayo ka sa akin." Gumugulong na ang lakas ng boxing at ito na ang katapusan ng kawalan. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Gayunpaman, gaano man kalakas ang mga ninuno, wala itong silbi, at hindi kailanman masasaktan si Yang Xiaotian. Walang pakialam ang mga ninuno ni Nieheng sa ibang mga ninuno, at binuksan nilang lahat ang kanilang mga puso upang buksan ang itim na puso, at nakipaglaban kay Yang Xiaotian para sa 14 na pangunahing banal na tubig ng kalsada. Nang makita ito, ang mga isdang multo at iba pa ay nagtipon din sa santuwaryo ng ika-14 na mahabang daan. Ang ikinainis ng mga ninuno ay ang lahat ng lason sa itim na puso ay unang inatake ng isdang multo at pinatay ang demonyo ng demonyo, ngunit pagdating niya, lahat ng lason sa itim na puso ay umaatake sa kanya. Na para bang siya ang Samaira sa pulot pukyutan. Sa oras na ito, nakilala rin niya ang demonyong mahika ni Chilong. Hindi ba't nakakulong ang demonyong mahika ni Chilong sa mga lugar ng mga ninuno? Bakit ito iniligtas ni Yang Xiaotian? Agad niyang naisip ang mga nawawalang disipulo. Ikaw pala, Yang Xiaotian. Natuklasan niya agad ang susi sa bagay na ito. Sa pag-iisip nito, mas lalo siyang nagalit at umungol, isara ang buong isla ng Giant Turtle. Gusto kong ang isla ng Giant Turtle ang maging libingan ni Yang Xiaotian. Pagkatapos sabihin iyon, ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay umungal ng malakas, pinasabog ang lahat ng mga alupihang may itim na puso na may lason sa paligid niya, at kasabay nito ay ikinulong ang lahat ng nakapalibot na espasyo. Hanggat lumilitaw si Yang Xiaotian, papatayin niya si Yang Xiaotian. Bagamat kayang mawala si Yang Xiaotian ng Dark Demon God Art, hindi ito magtatagal. Tiyak na lilito si Yang Xiaotian mamaya. Naunawaan din ni Yang Xiaotian ang intensyon ng mga ninuno at agad na hiniling kay Mie Tianmingmo at sa iba pa na umatras. Nakakuha na siya ng sapat na banal na tubig mula sa 14 na pangunahing kalsada, at ang iba ay hindi na mahalaga. Matapos matanggap ang utos ni Yang Xiaotian, agad na umatras sina Yu Mingyu, Mie Tianmingmo at ang iba pa. Gusto mo nang umalis. Nakita ng pinuno ng mga ninuno na malapit nang umatras sina Yu Mingyu, Mie Tianmingmo, at iba pa, kaya't iwinasiwas niya ang alupihang may lason na may itim na puso gamit ang isang palad, lumapit sa harap ng pulang dragon na baliw na demonyo, at sumuntok, "Wala ni isa sa inyo ang maaaring umalis ngayon." Bumuo rin ng isang pagkubkob si Nieheng at ang kanyang mga ninuno, inatake sina Yu Mingyu at iba pa, sinusubukang itaboy silang lahat pabalik. Nang makita ng pulang dragon, baliw na demonyo, ang pinuno ng ninuno na paparating para patayin siya, ang kanyang katawan ay kumislap at naging isang malaking pulang apoy na dragon, at ang kanyang malalaking kuko ng dragon ay sumalubong sa pinuno ng ninuno. Gayunpaman, kahit malakas ang Red Dragon Crazy Demon, imposibleng labanan niya ang Ancestral Chief. Isa pa, hindi pa lubusang gumagaling ang kanyang mga pinsala.
Nang makitang malapit ng Tangean ang pulang dragon na baliw na demonyo, biglang sumugod si Ding Ye, sumunog ng 200 subaw ng ika-14 na dakilang daw holy water, at pinasabog ang pinuno ng ninuno. Bagamat hindi nabawi ni Tio Ding ang 4 na epochal blows, ang lakas ng pagsunog ng 200 bote ng 14 grade rate daw holy water ay malayong maihahambing sa lakas ng pagsunog ng 200 bote ng 13 grade rate daw holy water. Tumangala ang pinuno ng ancestral clan sa gulat at nakita ang dakilang kulog ng daw mula sa bibig ni Tio Ding, na parang baha. Nararamdaman ng nakakatakot na mapanirang kapangyarihan ng dakilang kulog ng Dao, ang pag-atake ng pinuno ng Ancestral Clan sa Red Dragon Demon ay hindi maiwasang bumagal. Sinuntok niya ang Red Dragon Demon hanggang sa mamatay gamit ang isang suntok at sinuntok din si Tio Ding ng isa pang suntok. Sa sandaling ito, ang 10,000 talampakang taas na katawan ng pinuno ng Ancestral Clan ay sumabog at naging isang nakasisilaw na liwanag na parang ginto at jade, at isang malaking kapangyarihan ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang dakilang kapangyarihang ito ay sumabay sa kanyang kamao at sumabog patungo kina Tio Ding at sa Red Dragon Demon. Ang kapangyarihan ng kamao ng demonyong pula ay bumangga sa kapangyarihan ng kanyang kamao, at pakiramdam niya ay tinamaan siya ng isang malaking bundok ng dakilang Dao, at ang buong tao ay lumipad paatras nang hindi mapigilan. Ang kulog ng dakilang Dao na parang baha na bumubuga mula kay Master Ding ay naputol din ng kamao ng pinuno ng angkan ng mga ninuno. Patuloy na tinamaan ni Master Ding ang kamao. Bam! Tunog! Ang katawan ni Master Ding ay sumabog ng may malakas na kalabog at tumilapon sa ere. Ang mga gininto ang apoy sa katawan ng kaldero ay hamina. Naalis ni Mie Tianmingmo at Zumo Laoguai sina Nie Heng at iba pa. Nang makitang sina Chilong Huangmo at Master Ding ay natamba, nagbago ang kanilang mga mukha. Sabay-sabay silang sumalakay at sumugod patungo sa pinuno ng angkan ng mga ninuno. Jin Jia, ikaw muna ang maglabas ng Saint Lord at ng iba pa. Sigaw ni Mie Tianmingmo, at sumabog ang Eye of Mie Tian. Nahuli ni Yin Yang Ghost Master si Chilong Huangmo, alam niyang hindi ito ang tamang oras para magalit, at agad na inakay si Chilong Huangmo na lumapit kina Master Ding at Yang Xiaotian. Nakita ni Nie Heng at ng kanyang mga ninuno na gagabayan ni Yin Yang Ghost Master si Chilong Huangmo upang lapitan sina Yang Xiaotian at Master Ding, at sila ay naging mga mamamatay tao. Ang mahabang espada sa kanilang mga kamay ay malapit nang patayin sina Yin Yang Ghost Master at Chilong Huangmo. Ngunit sa sandaling ito, biglang dumilim ang langit at lupa, at isang malaking sasakyang pangkalawakan ang lumitaw sa kalangitan. Gabi ng Dragon, nagulat sina Nie Heng at ang iba pa. Sa ilalim ng kontrol ni Yang Xiaotian, direktang sumugod si Dragon Knight. Bagamat hindi lubos na na-activate ni Yang Xiaotian ang pormasayon ng Dragon Knight para umatake, sa ilalim ng kontrol ni Yang Xiaotian, hindi dapat maliitin ang epekto ng Dragon Knight. Hinaranggan lang ito ni Nie Heng at ng iba pa. Sumakay na kayong lahat, sigaw ni Yang Xiaotian. Ang madilim na demonyo na pumupuksa ng langit at ang matandang halimaw na demonyo ng dugo, na natalo ng pinuno ng mga ninuno, ay lumabas sa ere at sumakay sa sasakyang pangkalawakan. Ang gininto ang baluti na Kirin, ang Yin Yang Ghost Master, at ang pulang dragon na baliw na demonyo ay sabay ding lumipad patungo sa sasakyang pangkalawakan. Huwag mo nang isipin ang pagsakay. Nang makita ito, sinuntok ng Ancestral Chief ang Yin Yang Ghost Master, ang Red Dragon Mad Demon, at ang Dragon Knight spaceship ni Yang Xiaotian. Ikaw ang mauna. Ang isdang Nether, na nag-transform na sa orihinal nitong anyo, ay biglang humigpit ang mga kaliskis nito sa buong katawan, at ang malaking buntot nito ay humarap sa pinuno ng ninuno. Sa karamihan, ang Netherfish ang pinakamalakas. Bilang kabayo ng Nether Ancestor, ang Netherfish ay hindi kasing lakas ng Nether Ancestor, ngunit ang lakas ng higanteng buntot nito ay nagparamdam din sa pinuno ng Ancestral Clan na nanganganib, at kinailangan niyang ilihis ang atensyon upang harapin ang Netherfish sa likuran niya. Gayunpaman, ang Yin Yang Ghost Master at ang Red Dragon Mad Demon ay natamba pa rin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kamao ng pinuno ng Ancestral Clan, at gamulong patungo sa Dragon Knight spaceship, na natamba rin pabalik at lumipad palabas ng paisa-isa. Gayunpaman, ginamit ito ni Yang Xiaotian upang itaboy ang Dragon Knight spaceship patungo sa isang agos ng liwanag at lumipad palayo. Nang lumilipad ang Dragon Knight, nahuli nito ang Netherfish na napatumba ng pinuno ng Ancestral Clan. Tinamaan ang Netherfish ng kapangyarihan ng kamao ng pinuno ng Ancestral Clan, at isang nakakatakot na butas ng kamao ang lumitaw sa katawan ng isda, at walang tigil na lumalabas ang dugo mula rito. Nagulat ang lahat. Bagamat kilala ang Golden Armored Kirin bilang isa sa mga pinakadepensibong halimaw sa mundo, ang depensa ng Netherfish ay hindi mas mahina kaysa sa Golden Armored Kirin, at ito ay talagang natalo mula sa isang nakakatakot na butas ng kamao ng pinuno ng Ancestral Clan. Nanlumo si Yang Xiaotian, at mabilis niyang hinikayat ang kapangyarihan ng Ultimate Life Body na damaloy sa katawan ng Netherfish, at kasabay nito ay hinayaan ang Netherfish na lamunin ang Hanyuan Life Holy Fruit. Hinabol ni Long Jia ang kawalan at patuloy na tumatakas. Ngunit ang pinuno ng ninuno ay malapit na humahabol sa kanya, at ang kanyang bilis ay mas mabilis pa kaysa kay Long Jia. Ito rin ay dahil hindi lubos na magagamit ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng pormasayo ni Long Jia, kung hindi maaabutan ng pinuno ng ninuno si Long Jia. Nang maramdaman nilang palapit ang pinuno ng ninuno, nanlumo ang lahat. Ang lakas ng Ancestral Chief ay talagang nakakatakot, na mas malakas ng kaunti kaysa sa Tyrant Demon Lord. Napakalakas talaga ng Ancestral Body.
Sabi ng matandang halimaw ng demonyong dugo sa malalim na boses. Kung ang pinuno ng ninuno ay walang katawan ng ninuno, maaaring kaya itong labanan ng sama-sama ng lahat, ngunit kapag ginamit ng pinuno ng ninuno ang katawan ng ninuno, siya ay sadyang walang talo at hindi ito kayang labanan ng lahat. Susmar Yosef, kahit pinakamalala pa, labanan mo siya hanggang mamatay. Galit na sabi ni Yin Yang Ghostmaster. Natahimik ang lahat. Yang Xiaotian, hindi ka makakatakas. Ibigay mo ang Dragon Knight spaceship, kaya kitang patayin agad. Umungol ang pinuno ng Xian clan mula sa likuran. Lalabanan ko siya mamaya. Sabi ni Tio Ding kay Yang Xiaotian, ikaw muna ang mauna, at pagkatapos ay magkikita tayo sa lungsod ng 10,000 demonyo. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Hindi. Umiling si Yang Xiaotian. Ngayon lang tinamaan si Tio Ding ng pinuno ng angkan ng Xian, at ang marka ng kamao sa katawan ng Ding ay hindi pa rin maalis. Kung mananatili si Tio Ding para bantayan ang pag-atres, hindi na siya makakabalik sa lungsod ng 10,000 demonyo. Sa oras na ito, naabutan na ng pinuno ng angkan ng Xian, at sumuntok gamit ang dalawang kamao. Ang kapangyarihan ng sinaunang mundo ay umugang at niyanig ang mundo, naging dalawang haligi ng kamao, at direktang tumama sa sasakyang pangkalawakan. Natuklasan ng lahat na ang kapangyarihan ng mga kamao ng pinuno ng angkan ng Xian ay mas malakas pa kaysa dati. Nang makitang tatama na ang kamao ng pinuno ng ninuno sa sasakyang pangkalawakan, kikilos na sana ang lahat ng biglang, isang malamig na sunggit ang umalangaw sa kawalan, at pagkatapos ay isang higanteng paa ang bumukas mula sa langit. Ang higanteng paa na ito, na parang isang higanteng haligi ng langit, ay dumiretso sa pinuno ng ninuno. Walang banal na kapangyarihan, ngunit nang bumaba ang higanteng paa, lubhang nagbago ang mukha ng pinuno ng ninuno. Nararamdaman niya na kung siya ay matapakan ng higanteng paa, maging ang katawan ng kanyang ninuno ay madudurog. Dali-dali siyang umiwas at umatras, at kasabay nito, sinuntok niya ang higanteng paa gamit ang dalawang kamao. Bam! Tunog! Sinuntok niya ang higanteng paa gamit ang dalawang kamao. Kayang batasan ng kamao ng pinuno ng ninuno ang katawan ng isdang nasa ilalim ng lupa, ngunit nang tumama ito sa higanteng paa, hindi ito nasaktan at patuloy na humakbang pababa. Bam! Tunog! Ang higanteng paa ay natapakan ng lupa, at ang buong isla ng mga giant turtle ay marahas na nayanig. Isang nakakatakot na bagyong buhangin ang nabuo, at lahat ng bagay sa paligid ay tinangay ng hangin. Ang pinuno ng ninuno na halos hindi nakatakas ay tinamaan din ng nakakatakot na alon ng hangin at ang kanyang katawan ay hindi matatag at patuloy siyang umatras. Nabigla ang lahat sa eksenang ito, at lahat ay tumingin sa higanteng paa na lumabas mula sa langit. Ang higanteng paa na ito, mula langit hanggang lupa, ay hindi alam kung ilang talampakan ang taas at ilang milya ang kapal. Ang pagtayo lamang doon ay nagbibigay sa mga tao ng matinding pakiramdam ng pang-api, na nagpaparamdam sa kanila na sila ay nasasakal. Sabay-sabay na naisip ng lahat ang pag-iral na iyon. Malinaw na naisip din ito ng sinaunang pinuno ng tribo, at lubhang nagbago ang kanyang mukha. Nako, hindi nang ahas ang mga ninuno mo na magpakawala sa isla ng giant turtle noon. Hindi pa huli ang lahat para isama mo ang mga tao mo ngayon, kung hindi, Isang malakas na boses ang umalingaw sa kalangitan, napakalakas na halos niyanig nito ang isla ng giant turtle. Maging ang mga ulo ng mga ninuno ay natulala. Isang kakilakilabot na presyon ng kaluluwa sa kalangitan ang patuloy na nakakapang-ibabaw. Sa ilalim ng panggigipit ng kakilakilabot na kaluluwang ito, ang pinuno ng mga ninuno ay nagkaroon ng diwa ng pagsamba. Nagbago ang patriarka ng mga ninuno. Noong una, akala niya kung talagang makakatagpo niya ang higanteng pagong, maaari siyang makipaglaban sa ninuno ng mga ninuno ng mga ninuno ng mga ninuno, ngunit ngayon ay natuklasan niya kung gaano siya kainosente. Ang kilabot sa lakas ng higanteng ito ay hindi niya kayang kalabanan at ng kanyang mga ninuno. Hindi pa kasama rito ang kanilang mga ninuno, maliban na lang kung sila mismo ang makikipagkompetensya. Nabigla rin ang mga ninunong nagmula sa malayo nang makita ang malalaking paa na nakatayo sa harap ng mundo. Natuklasan nila na ang itim na lason sa puso na humahabol sa likuran niya ay hindi man lang ng ahas na humakbang papalapit sa oras na ito. Para bang sinalubong ng mga sibilyan ang emperador na walang tinitirhan. Maglakas loob na malempasan. Patuloy na bumababa ang presyon ng kaluluwa mula sa langit. Mukhang maaraw ang mga ninuno. Sa huli, nasa boxing pa rin siya, Senyor, hindi naman namin kailangang sadyain na masaktan ka. Pagkatapos ay itinuro namin si Yang Xiaotian, gusto lang naming ilayo ang batang ito, at pagkatapos ay umalis. Nang makitang walang katuturan pa rin ang ulo ng higanti, nag-uusap pa rin ang higanteng bansa roon, at biglang tumunog ang isang, parang isang bilyong magulong Diyos ng kaguluhan, naging makulay ang langit, at hindi mabilang na itim at baliw na kulog ang bumuhos sa ulo ng mga ninuno. Natakot at nataranta ang mga ninuno. Si Rao ay ganoon, nahihiya pa rin siya sa itim na baliw na kulog, at maging ang katawan ng ninuno ay may saklaw ng dugo. Sa wakas ay nagpakita ng takot ang ulo ng mga ninuno. Ang kalaban ay isang hindi nakikitang galit lamang, at maaari itong humantong sa isang napakahirap at magulong misteryosong kulog. Anong antas na ang narating ng higanteng pagong na ito? Natatakot ako na nariyan na ngayon ang lakas ng Buddha. Senyor, aalis na tayo rito. Sa kasalukuyan, hindi nang ahas na mag-atubili ang ninuno ng mga ninuno,
at isinama na ang mga ninuno ng mga ninuno para umalis. Sa isang kisap mata, ang mga tao ng mga ninuno ay tumakas ng walang bakas. Nang makita ang pangmatagalang pagtakas ng bansa, lumingon si Yang Xiaotian, humarap sa nakatagong kalangitan, tanging ang higanteng pagong lamang ang naroon na may mga paa, nagpapasalamat si Yang Xiaotian sa mga nauna sa pagliligtas sa isa't isa. Yumuko rin at nagpasalamat ang ilang taong sumire sa demonyo. Hindi kailangan ni Exi, itaas mo lang ang kamay mo. Sumulyap ng malalim ang higanteng pagong kay Ding Ye, at saka sinabi kay Yang Xiaotian, hindi ko inaasahan na babaligtarin mo ang Eukaristiya. Tungkol dyan, sinabi ko ulit, gayunpaman, gusto kong malaman, paano mo nasakop ang puso ng mga ninuno. Nagulat si Yang Xiaotian. Simula nang pumasok sa isla, hindi niya kailanman ginamit ang mga puso ng mga ninuno, at nakita pa nga ng kabilang panig ang puso ng mga ninuno sa kanyang katawan. Nag-aalangan, iginiit pa rin ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng unang sinaunang puso. Ano, ang una noong sinaunang panahon? Nang itulak ni Yang Xiaotian ang unang puso ng sinaunang panahon, nagulat ang higanteng pagong, at ang langit ay nayanig ng malakas, na nagpapakita ng isang malaking anino na tumatakip sa kalangitan. Ang Turtle Island ay maihahambing sa isang imperyo. Ang higanteng anino na ito ay walang hanggan at mas malaki pa kaysa sa isla ng mga giant turtle. Isang malaking pagong ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang higanteng pagong na ito ay may maitim na katawan, berdeng mga mata, at chi ng misteryo. Mula sa simula ng kalangitan hanggang sa kasalukuyan, tanging ang mga ninuno ng mga ninuno ang nakakita sa higanteng pagong na ito. Ang higanteng pagong na ito ay karaniwang nakatago sa kawalan, ngunit ngayon, ito ay nabubunyag dahil sa unang nostalgia ni Yang Xiaotian. Puno ito ng pagkabigla, habang pinagmamasdan si Yang Xiaotian na hindi kapanipaniwala. Inisip lang nito na maaaring may kakaibang kayamanan si Yang Xiaotian para masakop ang mga puso ng mga ninuno, pero hindi ko inaasahan na si Yang Xiaotian ang magiging unang puso ng sinaunang panahon. Ganito pala, ganito pala. Paulit-ulit na natuwa ang higanteng pagong. Hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging unang puso noong sinaunang panahon. Tumingin ang higanteng pagong sa mga mata ni Yang Xiaotian, at ito ay naging ganap na naiiba. Pagkatapos ng pananibik, umungol ang higanteng pagong, isa pa, dahil ito ang unang pagkakataon mo, bibigyan kita ng malaking pagkakataon. Magandang pagkakataon. Naguluhan si Yang Xiaotian. Kung tungkol naman sa kung makukuha mo ito, depende yun sa iyong swerte. Sabi ng higanteng pagong, sumama ka sa akin. Bagamat naguluhan si Yang Xiaotian, agad niyang sinundan ang higanteng pagong. Dahil si Yang Xiaotian lang ang hinayaan ng higanteng pagong na makasabay, lahat ng taong sumire sa demonyong demonyo ay tumigil sa kanilang kinatatayuan. Ang nagpakawala sa mga tao sa puso ng demonyong demonyo ay ang pagkalas, at ang itim na lason sa puso sa dikalayuan ay umatras nang umalis ang higanteng pagong. Sinundan ni Yang Xiaotian ang higanteng pagong papunta sa isang kuweba. Ang dangfo na ito, isang madilim na piraso, ay isinama sa kadiliman sa paligid ng kadiliman. Kung hindi dahil sa unang puso ni Yang Xiaotian, talagang mahirap makuha ang pagkakaroon ng kuwebang ito. Isa sa 10 aklat na makalangit ang nasa dangfo na ito, sabi ng higanteng pagong. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Sa oras na ito, nagbago na ang kanyang anyo bilang matanda at isa ng malaki at malakas na lalaki. Isa sa 10 aklat na panglangit. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang nangungunang 10 aklat ng langit, na ang bawat isa ay kayamanan ng banal na kaharian. Isa sa kanila ay nasa kuweba sa harap ng palasyo. Ang ninuno ba ng mga ninunong dumating para sa aklat na ito mula sa langit? Noong panahong iyon, dumating ang mga ninuno ng mga ninuno para sa aklat na ito mula sa langit. Sabi ng higanteng pagong, gayunpaman, kung wala ako, hindi niya makukuha ang aklat na ito mula sa langit. Dahil tanging ang mga pusong walang hanggan lamang ang makakapasok sa kuwebang ito. Niyakap ni Yang Xiaotian ang kanyang kamao at yumuko ng malalim, salamat sa iyong mga nauna. Hindi lang siya iniligtas ng kabilang partido, kundi binigyan pa siya ng napakalaking pagkakataon. Hayaang magpasalamat si Yang Xiaotian. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Umiling ang higanteng pagong, bagamat nasa loob ang madilim na aklat, hindi madali para sa iyo na makuha ito. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong swerte. Bukod sa madilim na aklat, nariyan din ang madilim na Pildores. Matutulungan mo ba akong makuha ang madilim na Pildores? Kung matutulungan mo akong makuha ang madilim na Pildores, maituturing itong kabayaran sa aking kabaitan sa pagliligtas sa iyo ngayon. Sige, hindi nagatubili si Yang Xiaotian, at agad na tumugon, at saka lumapit sa kuweba. Mayroong malawak na hanay ng mga paghihigpit sa itaas ng kuweba. Pinilit ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng walang hanggang unang puso ng Dao at idiniin ang kanyang mga kamay dito. Sa ilalim ng kapangyarihan ng walang hanggang unang puso ng Dao, isang puwersang lumulunok ang lumitaw at nilamon si Yang Xiaotian papasok sa kuweba. Tumingin si Yang Xiaotian at nakita niyang mas madilim at walang laman ang kuweba. Wala nang iba kundi kadiliman. Maingat na naglakad si Yang Xiaotian sa paligid ng kuweba at hindi niya nakita ang madilim na aklat, lalo na ang madilim na Pildores. At wala man lang anumang mga paghihigpit. Damhin mo gamit ang puso mo, sabi ni Ding Ye. Dapat mo bang gamitin ang puso mo?
Naunawaan niyang Xiaotian ang ibig sabihin ni Master Ding. Ang puso, syempre, ay hindi isang ordinaryong puso, kundi ang kanyang walang hanggang puso ng Taoismo. Umupo siyang Xiaotian nang nakakrus ang mga paa, ipinikit ang mga mata at maingat na dinama ang madilim na kapangyarihan ng buong kuweba. Unti-unti, sina Yang Xiaotian at ang madilim na kapangyarihan ng kuweba ay tuluyang nagsanib, at tila napunta siya sa isang madilim at walang hangganang mundo. Lumipad si Yang Xiaotian, ngunit ang madilim na mundo ay walang iba kundi kadiliman. Sa ganitong paraan, walang pagod na lumipad si Yang Xiaotian, na parabang pagkatapos ng napakahabang panahon, sa wakas ay nakarating na siya sa dulo ng madilim na mundo. Sa dulo ng madilim na mundo, isang libro ang nakasabit, at ang librong ito ay kasing laki ng bundok ng kaguluhan. Madilim na libro. Nang makita ang aklat na ito na kasinlaki ng Chaos Mountain, tuwang-tuwa si Yang Xiaotian at mabilis na lumipad patungo sa higanteng aklat. Nakatayo sa harap ng higanteng libro, si Yang Xiaotian ay kasing liit ng alikabok. Bukas ang unang pahina ng higanteng aklat, at patuloy na bumubuhos ang kadiliman mula rito. Ang kadiliman ng buong madilim na mundo ay nagmula sa madilim na aklat na ito. Maingat na tiningnan ni Yang Xiaotian, at walang teksto o rune sa unang pahina ng libro maliban sa kadiliman. Matapos itong pag-isipan, ginamit ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng unang sinaunang puso ng Dao upang ibuhos sa unang pahina ng madilim na libro. Totoo nga, nang ang kapangyarihan ng kanyang unang sinaunang puso ng Dao ay ibuhos sa unang pahina ng madilim na libro, ang unang pahina ng madilim na libro ay sumabog sa isang nakasisilaw na liwanag. Pagkatapos ng nakasisilaw na liwanag, ilang linya ng teksto at isang espesyal na bakas ng kamay ang lumitaw sa pahina. Ang mga salitang ito ay pawang mga salita bago pa man likhain ng mundo, at ang mga ito ay lubhang malalim. Matapos isulat lahat ng iyon ni Yang Xiaotian, sinimulan niya itong maunawaan. Pagkalipas ng isang araw, naunawaan niya ang lahat ng mga salitang ito, at pagkatapos ay binuksan ang pangalawang pahina na may bakas ng kamay. Gayunpaman, ang pangalawang pahina ay walang laman at madilim din. Matapos itong lagyan ni Yang Xiaotian ng kapangyarihan ng unang puso ng mga sinaunang Dao, ilang linya ng teksto at isang espesyal na bakas ng kamay ang lumitaw din sa pangalawang pahina. Mas malalim pa ang mga linya ng teksto at mga bakas ng kamay sa ikalawang pahina. Sa pagkakataong ito, inabot ng 2 araw si Yang Xiaotian bago niya lubos na naunawaan ang teksto at mga bakas ng kamay sa ikalawang pahina. Pagkatapos, ginamit niya ang bakas ng kamay sa ikalawang pahina upang buksan ang ikatlong pahina. Ang ikatlong pahina ay pareho ng nakaraang 2 pahina, madilim. Sinundan ni Yang Xiaotian ang parehong pamamaraan at inactivate ang ikatlong pahina gamit ang kapangyarihan ng First Dao Heart of the Ancients. Tulad ng nakaraang 2 pahina, lumitaw ang teksto at mga espesyal na bakas ng kamay sa ikatlong pahina. Sa ganitong paraan, binuhay at naunawaan ni Yang Xiaotian pahina por pahina. Ang buong aklat ng madilim ay may kabuuang 100 pahina. Mas malalim ang kahulugan nito habang binabalikan mo ito. Inabot ng 1 buwan si Yang Xiaotian bago niya naunawaan ang ika-30 pahina pa lamang. Pero hindi niya mabuksan ang ika-31 pahina kahit may bakas ng kamay. Hindi sapat ang taas ng iyong kaharian. Para mabuksan ang likuran, kailangan mong makapasok sa kaharian, sabi ni Master Ding. Sumuko na si Yang Xiaotian. Gayunpaman, kahit hindi niya mabuksan ang likod, lubos nang naunawaan ni Yang Xiaotian ang unang 30 pahina at maaari ng pinuhin ang buong madilim na aklat. Kaagad, ikinumpas ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at ang maitim na bakas ng kamay ay lumipad palabas at naitatak sa madilim na aklat. Bigla, ang madilim na aklat ay patuloy na lumiit, at sa wakas, lumiit ito at naging isang madilim na liwanag, at pagkatapos ay lumipad patungo sa mga kilay ni Yang Xiaotian. Pumasok ang madilim na aklat sa dagat ng kaluluwa ni Yang Xiaotian, namumulaklak sa madilim na liwanag. Habang naglalaho ang madilim na aklat, unti-unting naglaho ang buong madilim na mundo, at bumalik si Yang Xiaotian sa kuweba. Iminulat ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata, tiningnan ang walang laman na kuweba, pinag-isipan ito, at hinikayat ang kapangyarihan ng madilim na aklat. Binaha ng kapangyarihan ng madilim na aklat ang bawat sulok ng kuweba na parang isang madilim na alon. Ang kuweba, na dating madilim, ay nagniningning. Lumitaw ang maitim na rune sa mga halijing bato ng bulwagan ng kuweba. Nang makita ang maitim na rune sa mga halijing bato, lumapit si Yang Xiaotian at nagsimulang umintindi. Maya-maya, naunawaan niya ang lahat at binuksan ang madilim na hadlang sa halijing bato. Nang buksan niya ang madilim na restriction, isang bote ng jade ang lumipad palabas ng halijing bato. Dinampot ni Yang Xiaotian ang bote ng jade at binuksan ito, at nakita ang isang maitim na tableta sa loob. Ang maitim na tabletang ito ay walang liwanag at mukhang ordinaryo lamang sa unang tingin, ngunit nahulaan ni Yang Xiaotian na ito ang maitim na tabletang binanggit ng higanteng pagong. Matapos itabi ang dark pill, maingat na hinalughog muli ni Yang Xiaotian ang bawat pulgada ng kuweba, at lumabas lamang siya ng kuweba matapos makumpirma na wala nang iba pa. Naghihintay ang higanteng pagong kay Yang Xiaotian sa labas ng kuweba. Nang makita niyang lalabas si Yang Xiaotian, agad siyang naglakad patungo kay Yang Xiaotian ng may pag-asa, kumusta? Nakita niya ang kaba nito. Senyor, tingnan mo ito. Inilabas ni Yang Xiaotian ang bote ng jade. Mabilis itong kinuha ng kabilang panig at binuksan. Matapos makita ang elixir sa loob, labis siyang natuwa. Oo, ito na nga, ito ang dark pill.
Nakahinga ng maluwag siyang Xiaotian nang marinig niya ang kabilang panig na nagsabing iyon ang Dark Peel. Maya-maya, sinabi ng higanteng pagong kay Yang Xiaotian, "Salamat, binata." Ang Dark Peel na ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Mabilis na nakipagkamay si Yang Xiaotian at sinabing, "Senyor, dapat ba akong magpasalamat sa iyo?" Pagkatapos ay sinabi niya, "Kung gayon, lalabas na tayo ngayon." Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Sige, kaagad, ibinalik ng kabilang panig si Yang Xiaotian sa orihinal na landas. "Senyor," tanong ni Yang Xiaotian, "kilala mo ba kung sino ang umalis sa kuwebang ito?" Labis siyang na-curious kung sino ang nag-iwan ng madilim na aklat dito. Ibinuko ng higanteng pagong ang kanyang bibig, nag-atubili, at sa wakas ay sinabi, "Malalaman mo rin mamaya." Pagkatapos ay sinabi niya, "Ang tunay kong pangalan ay Luo Zuan, maaari mo akong tawaging Senior Luo o Brother Luo sa hinaharap." "Senior Luo," mabilis na sabi ni Yang Xiaotian. "Ano ang mga plano mo para sa hinaharap?" Biglang tanong ni Luo Zuan, ang higanteng pagong, kay Yang Xiaotian. Hindi alam ni Yang Xiaotian ang kahulugan sa likod ng tanong ng kabilang panig, at nag-isip na sinabi, "Plano kong pumunta sa World Academy pagkatapos kong makapasok sa Saint Emperor Realm." Nagulat si Luo Zuan, ang higanteng pagong, sa katumango at sinabing, "Dahil sa talento mo, dapat kang ang sumali sa World Academy, ngunit ang punong namumukod tangi sa kagubatan ay masisira ng hangin. Kapag sumali ka sa World Academy, dapat kang maging mas maingat." Si Yang Xiaotian ang may unang pusong tao noong sinaunang panahon. Kung sasali siya sa World Academy, pahahalagahan siya ng mga nangungunang pinuno ng World Academy, ngunit mas maraming tao rin ang umaasa na mamamatay si Yang Xiaotian. Sa makatuwid, ang pagsali ni Yang Xiaotian sa World Academy ay kombinasyon ng mga panganib at mga oportunidad. "Sige, tatandaan ko ito," magalang na sabi ni Yang Xiaotian. "Maaari kitang protektahan sa isla ng Giant Turtle, ngunit kailangan mong mag-ingat kapag umalis ka sa isla ng Giant Turtle." Sabi ni Luo Zuan, na tinutukoy ang Ancestral Clan. Bagamat pinangunahan ng pinuno ng Ancestral Clan ang pag-alis ng mga ninuno ng Ancestral Clan, tiyak na hindi siya susuko at tiyak na babantayan ang dagat sa labas ng Giant Turtle Island. Kaya naman, pinaalalahanan niya si Yang Xiaotian na mag-ingat kung aalis siya sa isla ng Giant Turtle. Tumango si Yang Xiaotian. Nakita ng mga demonyong Tianming na naghihintay sa orihinal na lugar na matagal nang hindi bumabalik si Yang Xiaotian, at sila ay balisa sa orihinal na lugar. Nang makitang bumalik si Yang Xiaotian, sa wakas ay ibinaba nila ang kanilang mga pusong nabibitin. Pagbalik ni Yang Xiaotian, ang higanteng pagong na si Luo Zuan ay nakabalik na sa kanyang orihinal na anyo at nagtago sa kawalan, kaya hindi nakita ng mga demonyong Tianming ang higanteng pagong na si Luo Zuan. "Umalis muna tayo," sabi ni Yang Xiaotian sa lahat, at saka inihatid silang lahat palayo. Sinabi sa kanya ng higanteng pagong na si Luo Zuan na mayroong isang likas na lawa ng malamig na espiritu sa dulong hilaga ng higanteng isla ng pagong, na nakakatulong sa paglilinang at pagpapagaling. Sa makatuwid, hindi agad pinlano ni Yang Xiaotian na umalis sa higanteng isla ng pagong, kundi pumunta sa lawa ng malamig na espiritu kasama ang lahat upang magsanay. Hindi pa naghihilom ang mga pinsala ng demonyong pulang dragon, kaya magagamit niya ang malamig na spirit pond para gumaling. Nang inakay ni Yang Xiaotian ang lahat patungo sa malamig na lawa ng mga espiritu, ang mga ninuno ng mga ninuno ay nagbabantay nga sa labas ng higanteng isla ng pagong at hindi pa umaalis. Sa oras na ito, nakapagtayo na ang mga ninuno ng isang mabigat na porma sayon sa labas ng higanteng isla ng pagong, na ganap na humaharang sa espasyo sa paligid ng higanteng isla ng pagong. Dahil sa blockade na naging matagumpay, hanggat aalis si Yang Xiaotian at ang kanyang grupo sa Turtle Island, tiyak na mahahanap ito ng mga ninuno. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa lumalabas si Yang Xiaotian, ngunit hindi naman nagmamadali ang mga tao ng mga ninuno. "Yang Xiaotian, sa tingin ko ay kaya mong magtago." Naupo siya sa kawalan at patuloy na naghintay habang nakatitig sa mga ninuno. Sa puntong ito, ilang taong sina Yang Xiaotian ang lumapit sa likas na si Han Lingtan. Napakalaki ng Han Lingtan, na may ilang milyang bilog. Agad na pumasok si Yang Xiaotian at ang lahat sa Han Lingtan at nagsimulang magsanay. Kinuha niya ang 400 milyong taon ng mga ginintoang berry na nakuha sa lugar ng mga ninuno, nilunok ito, at isinagawa ang pamamaraan ng paggawa. Natuklasan ni Yang Xiaotian na gamit ang mga puso ng mga ninuno, pininaw niya ang 400 milyong taon ng mga ginintoang berry ng mahigit doble kaysa dati, at pininaw pa niya ang 400 milyong taon ng ginintoang berry na ito nang wala pang isang taon. Matapos pinuhin ang mga ginintoang berry, patuloy na nilunok ni Yang Xiaotian ang 14 na pangunahing daan ng paglilinang ng banal na tubig, habang ang dalawang Diyos ay nakaupo sa paligid ng kanyang katawan upang lunukan ang likas na pinagmumulan at ang likidong paglilinang ng Buddha-Buddha. Habang nagsasanay si Yang Xiaotian, nilalamon dinidingye ang santuwaryo ng 14 na pangunahing kalsada upang maibalik ang kanyang lakas. Pinapabilis din ng ilang taong sumisira sa kalangitan ng oras. Pinalabas ng mahikang chilong ang katawan ng pulang flamilon, ibinuka ang higanteng bibig, at nilamon ang likas na malamig na espiritu sa malamig na espiritual na lawa. Sa huli, mabilis na gumaling ang kanyang mga pinsala. Ang isang kisap mata ay mahigit 20 taon. Sa nakalipas na 20 nakaraan, sa ilalim ng aksyon ng 14 na Dawnsha,
sa ilalim ng aksyon ng mga ninuno, ang makalangit na Eukaristiya ni Yang Shaotian ang nanguna sa pagbasag sa 31 bigat. Dahil sa pinagmumula ng likas na katangian at likidong Buddha-Buddha, ang kanyang 3,000 likas na kapangyarihang Buddha ay tumaas din ng kahanga-hanga, na umabot sa 12. Gayunpaman, matapos malagpasan ng kapangyarihan ng kanyang 3,000 likas na Buddha ang ika-12, naubos na ang kanyang likas na pinagmumulan at likido ng Buddha-Buddha. Ang kanyang lakas ay nakalusot din sa 4 na beses na kapangyarihan ng banal na hari. Kung tungkol naman kay Dingay, sa tulong ng ika-14 na pagpapalawig ng santuaryo, ang kanyang lakas ay bumalik sa 4 na suntok ng panahon. Ang lakas ng Chilong Magic Demon at iba pa ay ganap na ring nakabawi at bumuti. Nang makita ito, hindi na nagpatuloy si Yang Shaotian sa paglilinang sa hanlingtan na ito, at nagpas siyang umalis sa Turtle Island kasama ang lahat. Nalaman niya kay Luo Xuanco na wala siyang 400 milyong taon ng medisina sa isla ng Pagong, kaya hindi niya kailangang tumambay sa isla ng Higanti. Tulad ng paglipad ni Yang Shaotian palabas ng isla ng Giant Turtle, ang mga Panginoon ng mga ninuno ay nanatili pa rin sa labas ng isla ng Turtle. Nagpasya ang patriarka ng mga ninuno na hindi lumabas si Yang Shaotian sa loob ng 10 taon. Nanatili sila sa loob ng 10 taon. Hindi maaaring lumabas si Yang Shaotian sa loob ng 10,000 taon. Nanatili rin sila sa loob ng 10,000 taon. Sumumpa siyang papatayin si Yang Shaotian. Sa mga nakaraang taon, nagpadala rin siya ng maraming hukbo, at nailabas niya ang higanteng isla ng Pagong. Nang magpas siya ang pinuno ng mga ninuno na manatili sa isla ng Giant Gui, biglang nagulat si Nie Hengxin, ang ninunong ninuno, at tumingin ng gusto, at nagbago ang kanyang mukha. Pumunta ka sa lungsod ng Magic City para umatake. Panipi 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 panipi. Ang Flame City ay isa sa mga pinakalumang lungsod ng mga ninuno, at hindi ito gaanong mahalaga kaysa sa Haicheng. Ang patriarka, ang balita pa lang tungkol kay Makheng, ay nagsabing inatake rin ito ng hukbo ng Magic City. Pagkatapos, sabi ng isa pang ninuno ng mga ninuno. Kaagad, nakatanggap din ng balita ang mga ninuno ng pag-atake sa kanila ng lungsod na nasa ilalim ng jurisdiction ng kanyang kamahalan. Ito ay maaaring inatake ng lungsod ng Mahika, o kaya naman ay inatake ng Misty Mainland Army at ng Sanqing Holy Education Army. At lahat sila ay 100,000 minuto. Bagamat nagsasanay si Yang Shaotian sa likas na hanlingtan nitong mga nakaraang taon, wala siyang nagawang anuman. Matagal na niyang hinayaan ang lungsod na magkaroon ng libu-libong demonyo, kontinente ng hamog, at lahat ng hukbo ng Sanqing Holy Education. Sa makatuwid, halos kasabay nito, daan-daang lungsod sa mga ninuno ang dumanas ng malalakas na pag-atake. At ito ay isang mapaminsalang pag-atake. Hindi ba't gustong ipadala ng patriarka ang hukbo para pumunta sa higanteng isla ng Pagong para palibutan siya? Ngayon, paano niya pagpapasyahan ang mga ninuno? Kahit na namatay ang mga ninuno, patuloy pa rin niya itong pinatay dito, o bumalik para iligtas ang mga disipulo ng mga ninuno. Matapos marinig ang ulo ng mga ninuno, nagalit ang kanyang puso at tumingin sa isla ng Pagong, Yang Shaotian. Pinuno ng angkan, dapat ba nating iurong ang mga sundalo? Tanong ng isang ninuno, at ang lungsod ng kanyang kamahalan ay inatake ng pinakamarahas. Kung hindi siya babalik, ang lungsod ng kanyang lungsod ay wawasakin ng hukbong Mahika. Malamig na sinabi ng pinuno ng mga ninuno, hindi maaaring iurong ang mga sundalo. Hayaan ang punong himpilan na magpadala ng hukbo upang suportahan ang mga pangunahing lungsod noon. Alam niyang siguradong lalabas si Yang Shaotian. Kaya gamitin mo ito para pilitin silang umatras ng hukbo. Kaya naman, hindi niya dapat bawiin ang mga sundalo. Pero ang patriarka, na nagpadala ng hukbo mula sa general, ay nagpadala sa nakaraan ng kahit kalahating buwan. Nag-aalalang sabi ng ninuno. Maghintay ng kalahating buwan, malamig ang daily. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Hayaan ang mga may-ari ng bawat lungsod na humanap ng paraan para suportahan ako sa loob ng kalahating buwan, at sabihin sa kanila na darating ang punong himpilan pagkatapos ng kalahating buwan. Itaas ang ulo para salubungin ang isang grupo ng mga ninuno ang nagbago. Gayunpaman, walang nang-ahas na magsalita, at ipinarating ang utos ng mga ninuno. Gayunpaman, kahit na dumating si Yang Shaotian sa mga ninuno, magpapadala pa rin siya ng malalaking tropa upang suportahan ang mga lungsod, kaya hindi nito mabibigyan ng pagkakataon ng mga pangunahing lungsod na sumuporta ng kalahating buwan. Hindi hihigit sa 5 araw, ang mga pangunahing lungsod ng mga ninuno ay masisira. Kahit patay na ito, hindi ito kayang tumagal ng 6 na araw. Kaya, kinabukasan, hindi maiwasan ng mga ninuno na iulat ang kritikal na sitwasyon ng mga pangunahing lungsod sa mga ninuno. Hepe, sinubukan na ng mga pangunahing lungsod sa ibaba ang lahat ng uri ng pamamaraan, pero hindi sila kayang magtagal ng kalahating buwan. Sa pinakamatagal, malulusutan sila sa loob ng 5 araw. Pinuno, Yang Shaotian, may pagkakataong mapatay siya mamaya, ngunit kung ang mga pangunahing lungsod ay masisira, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Isa-isang nagmakaawa ang mga ninuno. Hindi sigurado ang mukha ng ninuno, at sinabi niya sa malalim na boses, pamunuan mo ang hukbo pabalik sa suporta, nandito lang ako.
Sumumpa siyang papatayin si Yang Xiaotian. Nagulat ang mga ninuno ng mga ninuno nang marinig ang sinabi ng pinuno ng ninuno na siya lamang ang nagbabantay dito. Pinuno, gusto siyang hikayatin muli ng isang ninuno, ngunit nakipagkamay ang ninuno sa kanya, hindi mo na kailangang sabihin pa, pamunuan mo na ang hukbo pabalik, ito ang utos. Nagtinginan ang mga ninuno ng mga ninuno at tanging magalang na tugon lamang ang nagawa, at pagkatapos ay pinangunahan ng hukbo pabalik upang suportahan ang mga pangunahing lungsod. Di nagtagal, umalis ang hukbo ng mga ninuno nang walang natira ni isa, naiwan na lamang ang pinuno ng mga ninuno na nakaupo nang nakakros ang mga paa sa kawalan. Isang araw matapos pamunuan ng ninuno ng mga ninuno ang hukbo upang umatras, ang pinuno ng mga ninuno, na nakaupo nang nakakros ang mga paa sa kawalan habang nakapikit sa pagmumuni-muni, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin sa isla ng higanteng pagong. Sa isla ng Giant Turtle, isang sasakyang pangkalawakan ang mabilis na lumilipad sa himpapawid. Ito ang sasakyang pangkalawakan na Dragon Knight. Nakatayo sa proa si Yang Xiaotian, na siyang iniisip ng pinuno ng mga ninuno araw at gabi. Sa likod ni Yang Xiaotian ay nakatayo ang 7 demonyong pulang dragon. Yang Xiaotian, sa wakas ay nakalabas ka na. Biglang tumayo ang pinuno ng Ancestral Clan at ikinumpas ang kanyang kamay. Pagkatapos ay nakita niya ang mga haligi ng liwanag ng dagat sa paligid ng Giant Turtle Island na sumabog, na bumubuo ng isang hola, na humaharang sa lahat ng nakapalibot na espasyo. Sumulyap si Yang Xiaotian sa nakapalibot na porma sayo ng mga blokayo, ang kanyang mga mata ay napunta sa pinuno ng Ancestral Clan, at biglang itinulak ang Dragon Knight spaceship gamit ang lahat ng kanyang lakas upang direktang bumangga sa porma sayo ng mga blokayo. Patayin. Bigla, ang Red Dragon Demon ay nagpalit ng anyo sa Red Flame Demon Dragon, ang Netherfish at ang Golden Armored Kirin ay nagpalit din ng anyo sa kanilang orihinal na katawan, ang Sky Destroying Demon, ang Blood Demon Old Monster, si Lazy Hao, at ang Yin Yang Ghost Master ay nagsikap din ng husto. At biglang pumailang lang si Lord Ding ng milyon-milyong beses, at ang liwanag ni Lord Ding ay nagliwanag sa sunod-sunod na dagat. Nang makita ito, malamig na sumanghal ang pinuno ng Ancestral Clan, huwag mong labis na husgahan ang sarili mong kakayahan. Agad siyang nagpalit ng anyo bilang katawan ng Ancestral Clan at sinuntok si Yang Xiaotian at ang iba pa gamit ang dalawang kamao. Bomb! Tunog! Sa sandaling bumangga ang Dragon Knight spaceship sa blockade formation, ang kapangyarihan ng Red Dragon Mad Demon, ng Netherfish, at ng fist power ng pinuno ng Ancestral Tribe ay marahas na nagbanggaan. Kasabay ng isang malakas na kalabog, tinangay ang buong ibabaw ng dagat, at nag-alburuto ang malalaking alon, parang katapusan ng mundo. Maging ang isla ng Giant Turtle sa ibaba ay marahas na nayanig. Naggulong ang alikabok. Nabigla rin si Yang Xiaotian at paulit-ulit na umatras, at kumukulo ang kanyang dugo. At ang Netherfish, ang Sky-Destroying Nether Demon at ilan pang iba ay nagulat din at umatras. Nagulat ang lahat. Sa pagkakataong ito, nakabawi ang lakas ng Red Dragon Mad Demon, at ang lakas ni Master Ding ay nakagawa ng isa pang tagumpay. Umabot sa pinakamalakas na estado ang lahat, ngunit hindi nila inaasahan na magiging dehado pa rin sila sa ilalim ng pinuno ng Ancestral Tribe. Patayin. Malakas na iwinaksi ng Netherfish ang higanteng buntot nito, at unang sumugod patungo sa pinuno ng Ancestral Tribe. Sumipsip si Master Ding ng 200 subo ng 14 na dakilang daw holy water, at ang enerhiya ng kulog ay tumaas. Muling pinatay ng Sky-Destroying Nether Demon at ilan pang iba ang pinuno ng Ancestral Tribe. At pinatakbo ni Yang Xiaotian ang sasakyang pangkalawakan upang muling bumangga sa porma sayon ng mga nagbabara. Marahas na nayanig ang porma sayon, at nagsimulang lumitaw ang mga bitek. Hindi hihigit sa 10 beses, kayang makalusot ng spaceship ni Yang Xiaotian ang pagharang sa porma sayon at makaalis. Nang makita ito, ang mga mata ng pinuno ng ninuno ay kumislap ng malamig na liwanag, at ang liwanag ng katawan ng ninuno ay kumislap, hindi mabilang na mga banal na espiritu ang bumuhos, at ang kanyang mga kamao ay muling sumabog patungo kay Yang Xiaotian. Gayunpaman, ang puwersa ng kamao ng pinuno ng ninuno ay muling hinarangan ng kapangyarihan ni Yumengyo at ng iba pa. Galit na galit ang pinuno ng ninuno. Hindi niya inaasahan na lilito si Yang Xiaotian at ang iba pa sa pagkakataong ito, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mapapabuti ng husto. Hindi lamang ganap na nakabawi ang lakas ng demonyong pula ng dragon, kundi damobel pa ang lakas ng ginintuang higanteng tripod. Ang mahalaga ay hindi na kailangan ng higanteng tripod na ito ang banal na kapangyarihan ni Yang Xiaotian para paganahin ito. Anong antas ng pag-iral ito? Maaari ba ito? Biglang lumiwanag ang kanyang isipan, at naisip niya ang isang malabong alamat. Ginamit ng pinuno ng ninuno ang lahat ng kanyang kakayahan at umatake gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit palaging nahahadlangan ng kapangyarihan ni Ding Ye at ng iba pa. Sa huli, pinasabog ng spaceship ni Yang Xiaotian ang pagharang sa porma sayon. Lumabas sa porma sayon, nagpasimula ng maraming malalaking alon. Fair na, pagkalabas niya ng porma sayon, agad na sinabi ni Yang Xiaotian sa lahat. Dahil hindi niya mapatay ang pinuno ng ninuno, ayaw lumaban ni Yang Xiaotian at umalis kasama ang lahat. Yang Xiaotian, wala ni isa sa inyo ang gustong umalis. Nang makita ng pinuno ng mga ninuno na papaalis na si Yang Xiaotian, ang katawan ng mga ninuno ay talagang nagliyab ng gininto ang apoy. Sa ilalim ng gininto ang apoy, muling lumakas ang kanyang lakas. Sinuntok ng pinuno ng ninuno si Yang Xiaotian sa sasakyang pangkalawakan gamit ang dalawang kamao.
Gayunpaman, kahit na muling tumaas ang kanyang lakas, hindi pa rin niya kayang saktan si Yang Xiaotian. Matapos basagin ng kanyang kamao ang power defense line na ginawa ni Ding Ye at Netherfish, natama niya ang Dragon Knight spaceship at naharangan ng depensa ng spaceship formation. Gamit ang lakas ng kanyang kamao, ang sasakyang pangkalawakan ay naging isang agos ng liwanag, nasalo si Netherfish at ang iba pa, at mabilis na dumaan sa kawalan at lumipad palayo. Hinabol siya ng pinuno ng ninuno at patuloy na sumuntok. Gayunpaman, ang lakas ng kanyang kamao ay palaging nakukuha ni Ding Ye at ng iba pa, at hindi sapat para magdulot ng malaking pinsala kina Yang Xiaotian at ng iba pa. Sa wakas, nilisan ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kasama ang malalim na dagat at mabilis na lumipad patungong Haicheng. Sa ilalim ng utos ng pinuno ng Ancestral Clan, patuloy na bumuhos ang hukbo ng Haicheng, sinusubukang pigilan si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama. Gayunpaman, direktang pinatakbo ni Yang Xiaotian ang sasakyang pangkalawakan upang malampasan ang hukbo ng Haicheng. Ang hukbo ng Haicheng ay patuloy na inaararo. Nagkalat ang dugo sa hangin. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ilang araw ang lumipas. Nilagpasan ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kasama ang mabigat na pagharang at lumipad palabas ng lugar ng Ancestral Clan. Tiningnan ng pinuno ng Ancestral Clan ang Dragon Knight spaceship na paalis sa lugar ng Ancestral Clan at tanging galit na lamang ang nagawa niyang ihinto. Matapos umalis ang lahat sa lugar ng Ancestral Clan, nakahinga sila ng maluwag nang makitang hindi na sila hinabol ng pinuno ng Ancestral Clan. Pinag-isipan ito ni Yang Xiaotian at hindi na bumalik sa Three Pure Ones Holy Church at sa City of 10,000 Demons. Sa halip, pinatakbo niya ang spaceship pahilaga. Ang direksyong ito ay eksaktong direksyon ng Wooding Sect, ang unang sekta ng pagpino ng armas sa Ancestral Continent. Nakuha na niya dati ang mahiwagang Luotian Bell at Luotian Tower sa Sanqing Continent. Sinabi ni Tio Ding na maaaring alam ng mga ninuno ng Wooding Sect kung sino ang gumawa ng Luotian Bell at Luotian Tower. Bukod dito, nalaman niya mula sa Red Dragon Mad Demon na ang mga ninuno ng Ghost Dragon Clan at ang mga ninuno ng Wooding Sect ay matalik na magkaibigan. Marahil, maaari niyang malaman ang tungkol sa kinaroroonan ng tunay na katawan ng mga ninuno ng Ghost Dragon Clan mula sa mga ninuno ng Wooding Sect. Bago sumali sa World Academy, mahirap makahanap ng 400 milyong mahiwagang gamot, ngunit kung maisasama niya ang tunay na katawan ng mga ninuno ng Ghost Dragon, tiyak na tataas ng malaki ang kanyang lakas. Nang dumating si Yang Xiaotian at ang kanyang grupo sa Wooding City ng Wooding Sect, gabi na. Naglakad si Yang Xiaotian at ang kanyang grupo papasok sa lungsod ng Wooding. Dahil ang Wooding Sect ang unang sekta ng pagpino ng armas sa Ancestor Continent, ang Wooding City nito ang naging pinakamalaking lungsod ng pangangalakal ng armas sa Ancestor Continent. Dito, halos lahat ng uri ng armas ay makikita, kabilang ang lahat ng uri ng baluti at maging ang lahat ng uri ng sasakyang pangkalawakan. Siyempre, lahat ng uri ng materyales na gawa sa ore at bakal ay matatagpuan dito. Marami pang bihirang Kaitian level Divine Irons. Dahil gabi na, hindi makakapunta si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan sa Wooding Sect sa oras na ito, kaya naglakad-lakad na lang sila sa Wooding City. Banal na Panginoon, ang Holy Weapon Hall ay nasa harap, paano kung puntahan natin ito? Sabi ni Lei Zihao, habang itinuturo ang palasyo sa harap. Ang bulwagan ng banal na armas ay itinayo ng nagtatag ng Wooding Sect. Mayroong 100 espada, baril, baluti, sasakyang pangkalawakan at iba pang mga armas na siya mismo ang gumawa. Halos lahat ng mga guro na pumupunta sa lungsod ng Wooding ay papasok sa bulwagan ng banal na armas upang pagmasdan ang 100 sandata na ginawa ng nagtatag ng Wooding Sect. Tutal, ang 100 sandatang ito ay ginawa mismo ng nagtatag ng Wooding Sect, at ang kanyang mga pamamaraan sa pagpino ay mahiwaga. Malaki ang maitutulong ng pagmamasid sa 100 sandatang ito. Narinig na ni Yang Xiaotian ang tungkol sa Holy Weapon Hall, sige, tara at tingnan natin. May isang liwasan sa harap ng bulwagan ng banal na armas, at maraming disipulo ang nagtitipon sa liwasan. Dahil sa espesyal na presensya ng Holy Weapon Hall, napakaraming tao ang pumupunta para mag-obserba, at kung minsan ay siksikan ng Holy Weapon Hall at hindi makagalaw. Kaya naman, nagtakda ang Wooding Sect ng patakaran na para makapasok sa Holy Weapon Hall, kailangan pumasa sa pagsusulit sa plaza. Maraming disipulo sa plaza ang kumukuha ng pagsusulit. Nang papasok na sana si Yang Xiaotian sa plaza at kukuha ng pagsusulit kasama ang mga disipulo, nakita niya ang isang kataas-taasang elder ng Wooding Sect na pinangungunahan ng ilang kabataan diretso sa plaza upang makapasok sa Holy Weapon Hall. Nang makitang ang mga kabataan ay direktang dinala sa Holy Weapon Hall ng kataas-taasang elder ng Wu Sect nang hindi kumukuha ng pagsusulit, maraming disipulo na lumahok sa pagsusulit ang hindi nasiyahan. Bakit sila makakapasok sa Holy Weapon Hall nang hindi kumukuha ng pagsusulit, pero kailangan nating kumuha ng pagsusulit? Lalong nagalit ang isang disipulo na lumahok sa pagsusulit. Ay hanggang dito na lang, wala pa kasing update, hahaha.